Ano ba to? Late na ako. Reklamo ni Andrew habang nagmamadaling maglakad. Naiirita na nga si Andrew. Mainit pa at malagkit ang hangin sa school na pinapasukan niya ng hapon na yon. Ang puting polo niya ay tila sumuko na sa init. May maninipis ng butil ng pawis sa kanyang noo. Huli na naman ako. Kasalanan talaga to ni Jason. Nakakainis. Bubulong-bulong ni Andrew. Sana lang talaga, late na rin pumasok ang drafting professor ko. Gayunpaman, mabilis ang hakbang ni Andrew habang tinatahak ang pasilyo. Sa isang gilid ay may mga salaming bintana at sa kabila naman ay mga bulletin board na puno ng announcements tungkol sa internship. Lumiko si Andrew ng medyo mabilis at bumangga sa isang tao. Ay! Sa lakas ng tama, nahulog sa sahig ang mga blueprints, gumulong at bumukas na parang bandilang ayaw tiklupin. Samantala, ang isang maayos na tumpok ng folders mula sa kamay ng babae ay nagkalat sa makintab na tiles. Ay, sorry, hindi ko... Agad siyang yumuko para damputin ang pinakamalapit na folder. Pasensya na talaga. Ayos lang, sagot ng dalaga sa kalmadong tinig. Nang itaas ni Andrew ang tingin, napahinto siya sandali. May mahabang buhok ang babae sa kanyang harapan. Mukha pa ring fresh kahit na maalinsangan ng panahon. Suot nito ang puting blouse na mahigpit na nakatuck-in sa navy blue na palda. Alam niyang uniforme yon ng Hotel Management Department. Pero ang higit na tumata kay Andrew ay ang ekspresyon nito. Hindi natataranta, hindi naiinis. Sa halip, bahagya lang itong nakatingin na parang tinunaw ang kanyang pagkaasiwa. Lumuhod din ang dalaga at pinulot ang mga papel. Nagmamadali ka? Medyo uminit ang tenga ni Andrew. Oo medyo. Kanina pa nagsimula ang klase ko. Inabot niyang folder. Tinanggap yun ng babae na may maliit na tango. May mga notes ko to, lahat naka-color code. Nahihirapan ako kapag naghalo-halo. Napatawa si Andrew ng alanganin. Color-coded? Ang organized mo naman. Umawang ang bibig ni Andrew. Late na siya. Dapat naglalakad na siyang muli, pero hindi niya napigilan na makipag-usap sa dalaga. Medyo tinaasan siya rito ng kilay habang nakangiti. Salamat. Sanay talaga akong organize ang mga gamit ko. Ikaw ba, hindi? Hindi naman. Ano lang kasi, ipinakita ni Andrew ang nakarol yung blueprints sa kabila niyang braso. Ako kasi ang tipong sinasaksak ang lahat sa tubo at umaasang walang mawawala. Bahagyang natawa ang dalaga. Mechanical engineering, tama? Oo, third year. Ikaw, hotel management? Third year din ako. Tumindig ito at inayos ang folder sa kamay. Isabella Mercado nga pala. Pero, Sabel na lang. Ikaw, anong pangalan mo? Muling inulit ni Andrew sa mahinang boses. Parang tinatansya ang bigat ng pangalan. Isabelina, Andrew. Leandro Villarreal. Pero, Andrew na lang. Kasi mas sanay akong tawagin ganun. Sandali silang nakatayo sa pasilyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At tila kahit isa sa kanila, walang gustong kumawala. Kahit late na si Andrew, nawala na rin siya ng pakialam. Sige, sabi ni Isabel at bahagyang umusog. Pasok ka na. Sabi mo, late ka na, diba? Umawang ang kanyang bibig. Tama ka. Oo nga, pasensya na ulit. Tumagilid ang ulo nito. Baka magkita ulit tayo, Andrew. Oo, sagot naman niya dahil kanyang sisiguraduhin iyon. Magkikita pa tayo ulit, Isabel. Magaan ang pakiramdam niya habang naglalakad papunta sa klase. Hindi naman kasi araw-araw ay may nakikilala siyang tao na ganoon ka-graceful katulad ni Isabel. Sa gitna ng lecture ng hapon na yon, ilang beses lumipad ang isip niya. Pati pink na nail polish nito, napansin niya pa. Pagkatapos ng klase, parang nakaukit na sa utak niya ang ngiti ni Isabel. 2 araw ang lumipas bago niya ulit nakita ang dalaga. Nakaupo ito sa lilim ng isang bench sa labas ng library. May malamig na bote ng tubig sa tabi at mga bukas na folder sa hita. Mabilis ang galaw ng ballpen nito, nag-a-underline, nag-a-annotate, minsan titigil at tatapik-tapik ang dulo ng ballpen habang nag-iisip. Nag-alinlangan si Andrew bago lumapit. Ay, ang sipag mo pala talagang mag-aral.
Napatingin si Isabel at may kislap ng pagkilala ang mga mata nito. Ah, ikaw si Andrew ng isang araw. Oo, mahilig talaga akong mag-aral. Saka ginagawa ko na agad ang mga dapat kong gawin. Napatawa si Andrew at inilapag ang bag sa tabi ng bench. Mabuti naman. At sorry ulit. Hindi ko kasi masyadong tinitingnan ang dinadaanan ko. Napansin ko nga. Sagot nito na may biro sa tinig. Pero okay lang. Naiintindihan ko naman dahil alam ko nagmamadali ka ng araw na yon. Natural na umagos ang usapan nila. Doon na rin kasi nag-aral si Andrew. Hindi na siya umalis sa tabi ni Isabel. Sa barko ko talaga gustong magtrabaho. Mas malaki kasi ang kita. Saad sa kanya ni Isabel. Napangiti naman siya dahil gusto niya rin magtrabaho sa barko. Na-imagine mo bang magtrabaho tayo sa iisang barko balang araw? Napakurap si Isabel. Tayong dalawa? Mechanical engineering at hotel management? Bakit hindi? Ako sa makina at ikaw sa mga pasahero. Nakangiting sabi ni Andrew na para bang sobrang simple ng lahat pagkatapos nilang makagraduate. Natawa naman ito. Oo nga pala. Oo naman, kung papalarin, maganda na pareho tayo ng workplace para naman may kakilala na ako. Bahagya niya yung inisip. Isang malayong hinaharap. Kumikislap sa gitna ng karagatan kung saan nagtatagpo ulit ang landas nila. Medyo kakaibang ideya pero hindi na masama. Napangiti na lang ulit si Andrew. Simula ng araw na yon, palagi silang nagkikita ni Isabel. Naging magkaibigan sila at naging study buddies. Gayunpaman, alam ni Andrew na alam ni Isabel na may umuusbong na pakiramdam na higit pa sa kaibigan sa pagitan nilang dalawa. Sa dulo ng cafe, nakaupo na ang dalaga. Isabel! Hi, nandiyan ka na pala Andrew. Maaga ka, sabi ni Andrew habang ibinabagsak ang bag sa upuang katapat nito. Isang oras na ako dito. Sagot nito nang hindi inaalis ang mata sa screen. Pero okay lang naman since nag-aaral din naman ako. Iniisip ko na malilate ka. May ora ka kasi na laging huli. Napangisi siya habang inilalabas ang mga papel. Aura na laging huli. Pero kapag date, hindi ako malilate. Minsan, nakakatama din kasing mag-aral. Pero totoo, sagot naman ng dalaga sa siya tiningnan na may bahagyang ngiti. Gusto mo ba ng siomay? Actually, may dala ako. Gumawa kasi ako kahapon, so homemade to. Dinala ko kasi gusto kong ipatikim sa'yo. Napuno ng saya ang kanyang dibdib. Sige, salamat. Sure naman akong masarap yan. Habang kumakain, hindi na matanggal ang ngiti ni Andrew. Gustong-gusto niya sa babae ang magaling magluto. Kapag dinadalhan siya ni Isabel ng pagkain, mas lalo lang nadadagdagan ang dahilan para magustuhan niya ito. Pagkatapos kumain, muling bumalik ang tahimik nilang ritmo. May nagtatype, may nagbubuklat ng pahina, may sumusulat ng notes. Paminsan-minsan, may ibubulong si Isabel. Mga numero, keywords at napapalingon na lang si Andrew. Napapangiti kapag nakikitang nakakunot ang noo nito sa konsentrasyon. Iniisip mo ba kung nasaan ka na after 10 years? Tanong ni Isabel bigla nang mag-take sila ng break sa pag-aaral. Bahagya siyang sumandal sa sandalan ng upuan at nag-isip, habang pinagdalaruan ng ballpen na hawak niya. Sana chief engineer sa cargo vessel para mas malaki ang kita. Ikaw? Gusto kong makita ang buong mundo. Mabilis na sagot ng dalaga. At kumislap ang mga mata nito habang nagsasalita. Gusto kong magtrabaho sa cruise ship at baka maging hospitality manager. Gusto kong iparamdam sa bawat pasahero na parang nasa tahanan lang sila kahit na nasa gitna sila ng dagat. Alam mo yung tipong kahit malayo sila, may comfort pa rin? Ngumiti si Andrew at napailing ng bahagya. Sobrang specific mo naman. Parang sure na sure ka sa gusto mo. Wala kang paligoy-ligoy. Walang second thoughts sa lahat ng bagay. Sa bagay, sa pagiging organized person mo, makikita na agad yun. Ako kasi, huminto siya sandali at napabuntong hininga. Natulak na lang din dito dahil sa mga kamag-anak ko. Pero kalaunan, naging pangarap ko na lang din. Parang natuto na rin akong mahalin yung landas na tinataha ko. Dapat lang specific ang pangarap, sagot ni Isabel. Seryoso pero may bahin ng ngiti sa labi. Ewan ko, ganito na kasi talaga ako. Palaging malinaw ang goal ko. Kapag hindi ko natupad, masasaktan ako. Pero mabilis akong makamove on. Hindi naman din kasi ako nauubusan ng mga plano sa buhay.
Habang nagsasalita ito, napansin ni Andrew kung paanong kumikilos si Isabel, kung paano ito bahagyang tumutungo kapag may punto na gustong idiin, kung paano kumikindat ang mga mata kapag binabanggit ang salitang goal, at kung paano tila may kuryente sa hangin tuwing nagtatagpo ang kanilang paningin. Pinagmasdan niya si Isabel ng mas matagal. Siguradong sigurado ito sa mga gustong gawin sa buhay. Isang bagay na minsan ay iniwasan niyang pag-isipan para sa sarili. Kaya naman, mas lalo lang nagiging maganda si Isabel sa kanyang paningin. Hindi lang sa pisikal na anyo, kundi sa paraan ng pagtindig nito sa harap ng mga pangarap. Para bang handa itong harapin ang kahit gaano kalaking alon na darating sa buhay nito. Alam mo, basag ni Andrew sa katahimikan. Nakaka-pressure ka rin minsan. Ha? Bakit? Nakataas ang kilay nitong tanong pero may ngiting naglalaro sa labi. Kasi parang may blueprint ka na para sa buong buhay mo. Ako parang nagdodrawing lang sa hangin. Ikaw, may 3D model na. May timeline pa. Tumawa si Isabel. Di, magpasalamat ka na lang. At least mamomotivate ka para mas lalo ka pang magsikap sa buhay. Pwede kitang gawing project like Life Plan for Andrew 101. Hindi ako papayag. Baka gawin mo akong sample case na before and after sa motivational talk mo. Uy, magandang idea yan. Biro nito, sabay tungo para sumimsim ng kape. Before, walang direksyon. After, may sense of style at purpose na dahil kay Isabelina Mercado. Napailing si Andrew pero hindi maitago ang ngiti. Sige, i-claim mo na yan. Pero tandaan mo, baka balang araw, ako pang magturo sa'yo kung paano mag-relax at huwag masyadong planado ang lahat. Hindi rin. Saad pa ni Isabel. Kailangan mo munang matutunan kung paano sumabay sa bilis ko. Challenge accepted. Kayang-kaya ko yun. Tugon ni Andrew at sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang basta biro yun. Parang panimula na rin ng isang pangakong gusto niyang tuparin. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, halos sila na lang ang tao sa cafe. Tumingin si Isabel sa orasan sa dingding. Nakakunot ang noo at bahagyang napabuntong hininga. Wrap up na tayo. Curfew sa dorm namin 12:00. Ayokong mahuli sa gate at magpaliwanag pa sa landlady. Alam mo naman yon, parang interrogation kasi ang mga nakatira ron eh. Kilala niya ang mga magulang namin, kaya kapag may kalokohan, sinusumbong agad. Sinimulan ni Andrew na tipunin ang mga papel niya. Isa-isa niya yung inayos, pinapatag ang bawat sulok bago ipasok sa folder. Hindi naman siya ganoon, pero pinapatagal niya lang para humaba pa ang oras nilang dalawa. Salamat sa pagsama sa akin, sabi ni Andrew at sinipat si Isabel mula sa gilid ng mata. Boring kasi kapag nag-aaral ako mag-isa. Saka, kaunting pa-impress na rin sa'yo, Isabel. Bahagyang natigilan si Isabel sa ginagawa nito. Napatigil ang mga daliri sa pagzizip ng pencil case. Impress mo munang tatay ko. Ano, poporma ka lang dyan? Traditional woman ako, oy. Kahit modernong panahon na, ligawan mo pa rin ako na alam ng mga magulang ko. May diin sa bawat salita ng dalaga na para bang sinasabi nitong hindi madaling maipapanalo sa simpleng biro. Napatawa si Andrew, ipinatong niyang strap ng bag sa balikat, tapos tumango na parang tinatanggap ang isang opisyal na misyon. Deal, kaya kong humarap sa mga magulang mo. Kahit na nakakatakot, okay lang kung ikaw naman ang kapalit. Sandaling natahimik ang paligid sa pagitan nila. Pero hindi yun ang katahimikan na nakakailang. Bagkos, yun ang uri na may bigat at may kahulugan. Tipong parang nagsasabing pareho nilang alam na may kakaiba ng namamagitan kahit nagsimula lang sila bilang magka-study buddy. Pagkatapos, sabay silang nagligpit ng natitirang gamit. Inabot ni Andrew ang empty coffee cup niya at itinapon sa basurahan. Nakasunod si Andrew sa kilos ng dalaga. Tila ba sinasadya niyang hindi niya mauna palabas. Pagdating nila sa pinto ng cafe, binuksan ni Andrew ito at hinawakan habang ito ay dumadaan. Ladies first. Ganyan ka na lang palagi, biro ni Isabel habang lumalabas. Ganyan ang ipakita mo sa pamilya ko. Malay mo, mas soften ang tatay ko sa'yo at payagan ako magka-boyfriend kahit na hindi pa ako nakakagraduate. Naglakad sila ng magkatabi at mabagal. Walang sino man sa kanila ang gustong masyadong magmadali matapos ang gabing yon. Parang wala na nga ring pakialam sa curfew si Isabel. Alam mo,
sabi ni Andrew at sinulyapan siya. Hindi ako natatakot sa tatay mo. Natatakot lang ako kung sakaling hindi mo ko ipakilala. Napatingin si Isabel sa kanya. Binibigyan kita ng idea kasi nga gusto ko na kung ano man ang nararamdaman mo, gusto ko na ipurso mo yan. Pag di kita ipinakilala, ibig sabihin, bagsak ka na agad sa akin pa lang. Nagkunwaring napapailing si Andrew pero halata ang ngiti. Kaya nga magre-review ako. Hindi lang para sa exams, kundi para sa interview sa tatay mo. May reviewer ka ba dyan para sa mga gusto niya? Tumaas ang isang kilay ni Isabel. Ikaw meron man, hindi ko ibibigay. Self-study ka muna. Kung gusto mo talaga ako, ikaw dapat mismo ang kumilala sa akin ang hindi ko sinasabi sa'yo. Nagtawanan sila habang patuloy na naglalakad hanggang sa marating nila ang gate ng dorm ni Isabel. Tumigil sila sa harap. Pareho nilang ayaw pang magpaalam pero alam nilang wala na rin namang oras para magtagal. Salamat ulit ngayong gabi, sabi ni Andrew habang nakatitig sa dalaga na para bang nais pang magsabi ng higit pa pero piniling huwag na lang. Habang papalayo si Andrew, ramdam niya na rin na hindi lang sa mga libro siya nag-aaral ngayon. May isa pa siyang leksyon na mas masarap matutunan at yun ay ang umuusbong niyang damdamin para kay Isabel. Isang gabi, abala si Andrew sa pag-aayos ng helmet sa parking lot ng campus. Tahimik ng paligid, tanging tunog ng malalayong sasakyan at malamig na ihip ng hangin ang maririnig. Pasakay na siya sa kanyang motor nang marinig niya ang isang pamilyar na boses na sumigaw mula sa likuran. Andrew! Tawag ni Isabel habang kumakaway at mabilis ang lakad papalapit. Libre ka ba ngayong gabi? Medyo nagulat si Andrew pero ngumiti na rin. Bakit? Gusto mong mag-aral tayo? O nag-aaya ka sa akin mag-date? Umiling si Isabel, ngunit hindi nawala ang ngiti. Hindi date, technically. Nandito ang mga magulang ko. Niyaya nila akong maghapunan at sinabi ko na gusto sana kitang isama. Napahinto si Andrew, nanigas ang katawan at parang biglang bumigat ang helmet sa kanyang kamay. Hapunan? Kasamang mga magulang mo? Oo, sagot ni Isabel, bahagyang tumagilid ang ulo habang tinitingnan siya sa mata. Maliban na lang kung masyado kang busy, o takot kang makilala sila. Takot? Kunwari pumalatak si Andrew. Inilagay ang isang kamay sa dibdib na parang nagyayabang. Future engineer ako, Isabel. Kalma dapat kahit sa emergency. Pero kahit may kumpiyansa ang tono, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Napatingin si Isabel sa kanya ng maseryoso, saka bahagyang ngumiti ulit. Hindi emergency ang makilala sila. Pero gusto ko na ipakilala ka na sa kanila, Andrew. Napakunot siya ng noo. Ipakilala bilang manliligaw ko. Diretso nitong sagot at walang pag-aalinlangan. Ayokong parang kaibigan lang ang tingin nila sa'yo. Gusto kong malinaw sa kanila na may intensyon ka sa akin. At gusto kong makita nila na kaya mong harapin sila. Napakamot si Andrew sa batok. Tumingin saglit sa motor niya na para bang sinusukat kung may oras pa ba siyang umatras. Wow, Isabel, hindi ka man lang nagbigay ng heads up. Gusto mo pa bang may appointment pa? Natatawang balik ni Isabel, pero may lambing sa tono. Nandiyan na sila, nasa restaurant na. Kung gusto mo mag-message ako sa kanila na hindi ka available, pero baka isipin nila, mahina ang loob mo. Hindi naman sa mahina ang loob. Pinilit niyang umiti kahit ramdam ang bigat ng ideya na makaharap agad ang mga magulang nito. Pero unang meet up agad, wala munang trial version. Kaya mo yan, sabi ni Isabel sabay tapik sa braso niya. Saka kung gusto mong makuha ang tiwala nila, kailangan magsimula tayo ngayon. Hindi yung tatago ka lang sa likod ng mga group study natin. Napatawa si Andrew, umiling, saka nagpabuntong hininga. Okay, pero baka ako kabahan ako ng sobra. Hawakan mo ang kamay ko ng mahigpit. Bawal yon. Mas lalong magiging masungit ang mga magulang ko sa'yo, Andrew. Relax, okay? Nakangiting sabi ni Isabel. Basta, wag mong kalimutan ang pangalan ko. Kinuha ni Andrew ang helmet at isinabit sa motor. Sige na nga, pero kung magtanong sila kung anong plano ko sa buhay, wag mong asahang sasabihin kung magpakasal agad tayo bukas. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Yan ang wag mong sasabihin sa kanila. Naku, baka masapak ka ng tatay ko. Baliw ka talaga.
Pero sigurado akong tatanungin nila kung gaano kita kakilala. At doon, ikaw nang bahala sa magandang sagot. Huminga ng malalim si Andrew, saka sumunod ng mahigpit na hawak ni Isabel sa kanyang braso. Habang naglalakad sila palabas ng parking lot, ramdam niyang init ng palad nito. Parang pinapakalma siya at sabay pinaparamdam na walang atrasan ng plano. Uy, Isabel, bulong ni Andrew habang naglalakad. Sigurado ka bang gusto mo akong ipakilala bilang manliligaw mo ngayong gabi? Siguradong sigurado. Tumingin ito sa kanya at may kumpiyansa sa mga mata. Parang walang ibang lalaki ang mag-iisip na pwede pa akong ligawan. Ikaw na lang, maraming naliligaw sa akin, pero ikaw lang ang pinayagan ko na humarap sa mga magulang ko. Napangiti si Andrew kahit medyo kabado. Kung ganun, tara na. Wala nang atrasan to. Magkahawak silang lumabas ng campus, papunta sa gabi na magbabago ng direksyon ng kanilang relasyon. Amoy inihaw na seafood at bagong lutong tinapay ang sumalubong sa kanila pagpasok pa lang sa restaurant. At sa pinakadulong bahagi, may nakaupong mag-asawa. Ang babae ay may mabait na mga mata at maayos ang pagkakaayos ng buhok. Samantalang ang lalaki may tuwid na postura, halatang sanay sa disiplina at respeto. Kinabahan si Andrew pero hindi niya ipinahalata. Sinubukan niyang ngumiti kahit na medyo nanunuyo na ang lalamunan. Mama, Papa, si Andrew po. Masayang pakilala ni Isabel, halatang excited pero medyo kinakabahan din. Unang tumayo ang ama nito at nakipagkamay sa kanya. Ikaw pala yung mechanical engineer student na nabanggit ng anak namin. Opo sir, Leandro po ang buong pangalan pero Andrew na lang po. Sagot niya, kasabay ng kusang pagtuwid ng kanyang likod. Naramdaman niya ang bahagyang lamig ng palad ng ama ni Isabel. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Ngumiti ang ina ng dalaga. Umupo ka na iho, mas mabuting makilala namin ang manliligaw sa anak namin. Umupo naman siya kaagad. Sige po. Nagsimula ang usapan sa magaan na tanong. Interesado naman ang ina ni Isabel sa pamilya ni Andrew. Ang papa ko po ay engineer sa cargo vessel. Paliwanag niya. Si mama naman po, nasa bahay lang sa San Fernando. Simple lang po sila pero sila na ang pinakamabuting magulang para sa akin. Seryoso lang ang ama nito at bahagyang tumango. Anak ng marino. Opo sir, lumaki po ako nagbibilang ng araw bago makauwi si papa. Minsan po halos kalahating taon kaming hindi nagkikita. Dagdag ni Andrew, bahagyang napangitip sa alaala ng kanyang pamilya. Dumating ang waiter, dala ang mga pagkain nila. Habang nag-aabot ng mga plato si Isabel sa lahat, ramdam ni Andrew ang init ng simpleng gesture. Parang sinasabi nito na welcome talaga siya roon. Habang kumakain, muling nagtanong ang ama ng dalaga. Bakit mechanical engineering? Napatingin si Andrew sa ama nito. Wala po talaga akong ibang alam na gusto kong tahakin ng high school. Kaya ginusto ko na lang pong sundan ng yapak ni Papa. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung doon ako magtatapos. Pero sa ngayon, gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Saka isang taon na lang po, matatapos na. Tumango ang ina ni Isabel, sabay lumingon sa anak. Ang anak ko naman, sa cruise ship ang gustong trabaho. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang makita ang mundo. Napangiti si Andrew at tumingin kay Isabel. Bagay po sa kanya. Laging may energy at lagi pong handang makipagsapalaran. Namamangha po ako palagi sa inyong anak. Palagi po siyang sure sa mga plano niya sa buhay. Bumaling muli ang ama sa kanya at medyo seryoso ang tono. Kung sakaling matuloy ang plano niyo na magtrabaho siya sa cruise ship at ikaw naman ay mapunta sa trabaho mo, posibleng maging long distance kayo. Paano mo haharapin yun? Bahagyang natigilan si Andrew sa pagsubo at bahagyang nag-isip. Alam niyang yon ang tipo ng tanong na hindi dapat minamadali ang sagot. Sir, maingat ang tono na sabi ni Andrew. Lumaki po ako sa pamilya na sanay sa long distance. Alam ko na mahirap, pero alam ko rin na posible kung pareho kayong committed. Hindi po ako takot sa distance. Basta may tiwala at malinaw ang plano. Hindi ko po pipigilan si Isabel sa pangarap niya. At kung darating ang araw na magkakalayo kami, gagawin ko ang lahat para manatili kaming konektado. Kahit pa araw-araw lang sa video call.
O kahit na ilang araw po kaming magkasama o magkita sa isang taon. Nagkatinginan ang mag-asawa at si Isabel bahagyang ngumiti na parang natutuwa sa sagot. Hindi kasi biro yun, iho. Dagdag ng ama ng dalaga. Maraming relasyon ang nauudlot dahil sa distansya at temptasyon. Opo sir, pero kung totoo po ang pagmamahal, kaya po naming panindigan. Hindi po ako nandito para sa pansamantalang relasyon lang. Gusto ko pong ligawan si Isabel ng maayos na alam niyo at ng pamilya ko. Kaya nga po gusto ko sanang makilala niyo at ipakita na seryoso ako. Bahagyang namula si Isabel at halata sa ngiti nito na natutuwa sa sinabi ni Andrew. Sinabi ko po sa kanya, Papa, na gusto ko na ipakilala siya sa inyo bilang maliligaw ko, hindi lang bilang kaibigan. Natawa ng bahagya ang ina ng dalaga. Aba, malinaw palang intensyon. Hindi ko po sinasabi na kaya ko agad patunayan ang lahat ngayon, dagdag ni Andrew. Pero gagawin ko po ang lahat para maging proud kayo sa akin, na masabi sa lahat na tama po ang pinili niyong lalaki para sa anak ninyo. Natahimik sila sandali, maliban sa tunog ng kubyertos at malumanay na background ng music ng restaurant. Sa wakas, tumango ang ama, bagamat nanatiling medyo seryosong mukha. Sige, tingnan natin kung paano ka magpapatuloy. Salamat po, sir. Tapat na sagot ni Andrew. Pagkatapos ng hapunan, naglakad silang apat palabas ng restaurant. Hawak ni Isabel ang maliit na bag at si Andrew naman ang may bitbit ng jacket niya. Pagdating sa labas, habang papunta sa motor, bumulong si Isabel sa kanya. Thank you. Alam kong kinakabahan ka pero maganda ang sagot mo kanina kay Papa. Kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon. Biro ni Andrew. Pero worth it naman. Gusto ko rin namang ipakita sa'yo na seryoso ako. Ngumiti si Isabel at tumingin sa kanya ng may lambing. Kung ganon, ready ka na rin sigurong sumunod sa next stage? Nako, ano na naman yun? Tanong ni Andrew, nakakunot ang noo pero may halong biro. Ligawan mo na ako, sa harap ng buong pamilya ko. Hindi lang ako, pati si na mama at papa. Hindi naman porke nakilala ka na nila ngayon ay approve ka na. Depende ang magiging sagot ko sa'yo sa stand nila sa'yo. Sagot nito, sabay kindat. Napatawa si Andrew, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang seryoso siya roon. At handa siyang harapin ang buong pamilya nito kahit ilang tanong pa ang ibato sa kanya. Simula ng araw na yon, naging mas malinaw ang intensyon ni Andrew. Hayagan siyang nanliligaw sa dalaga. Lahat ng effort na alam niyang kaya niyang gawin, ginagawa niya talaga. At habang nagliligawan sila, nakikilala niya palalo si Isabel. At alam niya na mas lalong nahuhulog ang kanyang damdamin para rito. Ang simpleng paghanga noong una, nagiging kagustuhan na mapormahan ito at ang damdamin yon na uuwi na sa pagmamahal. Lahat ng damdamin yon, hindi niya pinigilan at mas lalo lang inaalagaan. Uy! Bati ni Isabel, nakasandal sa poste habang hinihintay si Andrew sa may gate ng campus. Ano yan? Parang ang formal mo. Para kang magre-report sa dean. Natawa si Andrew, bahagyang kinamot ang batok at halatang medyo kabado. Pwede, pero tungkol sa feelings kong report. Napataas ang kilay ni Isabel, sabay kagat ng labi para pigilan ang ngiti. Ganon? Ganyan ka na pala. Tumatapang ka na? Hindi ko alam kung tapang o kabaliwan to. Biro ni Andrew, sabay inabot ang isang sunflower na balot. Para sa'yo, ayokong pumunta sa'yo nang walang kasamang kahit ano. Nagulat si Isabel, tinanggap nito ang sunflower at lumambot ang ekspresyon. Bakit sunflower? Kumunot ng kaunti ang noo ni Andrew. Parang nahihiya pero gusto rin maging totoo. Kasi maliwanag ka sa paningin ko. At kahit sa pinakamalungkot kong araw, hinahanap pa rin kita. Gaya ng sunflower na laging nakaharap sa araw. Ang corny naman. Kagat labi si Isabel at pilit itinatago ang tawa. Pero halata sa pisngi nito na namumulan at tinamaan din ito. Nakakagulat na sweet ka pala. Teka, ibig sabihin ba niyan dati hindi ako sweet? Biro ni Andrew habang naglalakad sila palabas ng gate. Natawa naman ito. Hindi naman, pero masanay ako na tahimik ka lang. Yung tipong puro ka lang tanong tungkol sa assignments. Ganyan. Nagbago na ako. Sagot ni Andrew, sabay hawak sa strap ng bag niya. Ngayon, gusto ko ring magtanong tungkol sa'yo.
Hindi lang sa study sessions natin. Nakalimutan mo na ba? Nag-level up na nga ako. Manliligaw na ako. Habang naglalakad papunta sa waiting shed, may dumaan ng jeep. Sumenya si Andrew at inalalayan si Isabel paakyat. Ladies first. Pagkaupo sa jeep, nagkatinginan silang sandali. Saan mo ba ako dadalhin? Surprise! Sagot ni Andrew habang nakangiti. Pero clue, may kinalaman sa paborito mong dessert. Napataas ang kilay ni Isabel. I swear kapag halo-halo lang to sa kanto, uuwi na lang ako. Naghalo-halo lang ako kahapon. Hindi, natawa si Andrew. Mas effort ako dun. Pagdating nila sa isang maliit pero cozy na cafe sa tabi ng isang lumang parke, naamoy agad ni Isabel ang halimuyak ng kape at bagong lutong pastries. Wow, ang ganda dito. Instagrammable. Hindi ko pa ito napupuntahan. Alam ko, sabi ni Andrew habang binubuksan ng pinto para sa kanya. Na-research ko pa ito kagabi. Sabi nila, best caramel cheesecake dito. Umupo sila sa isang table malapit sa bintana. Dumaan ang waitress para kumuha ng order. 2 iced coffee po, tapos isang slice ng caramel cheesecake. Hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko. Biro ni Isabel. Tiwala lang, alam kong gusto mo to. Sagot ni Andrew sabay ngisi. Kahit hindi naman kita tanungin, napapansin ko palagi ang mga gusto mo. Habang hinihintay ang order, nag-usap sila tungkol sa klase, sa mga pangarap at sa mga simpleng bagay na nangyari sa araw nila. Naalala mo nung first year? Actually, nakikita na talaga kita. Hindi lang kita nilalapitan kasi nayayabangan ako sa'yo. Hindi ako mayabang. Nahihiya nga ako nun. Pero ngayon, tumingin si Andrew diretso sa kanya. Hindi ko na hahayaang masayang ang mga pagkakataon. Lalo na't may maganda na sa harapan ko. Natawa naman ang dalaga. Dumating ang order at agad tinikpan ni Isabel ang cheesecake. Grabe, ang sarap nga. Buti na lang sinama mo ako dito. Sabi ko nga sa'yo, magugustuhan mo rito. Sabi ni Andrew. Masaya ako na masaya ka, Isabel. Nagpatuloy ang kwentuhan hanggang sa biglang napunta ang usapan sa mas seryosong tono. Andrew, paano kung sinagot kita? At paano kung isang araw matupad ang pangarap ko na magtrabaho sa cruise ship? Malayo tayo sa isa't isa. Paano yon? Napaisip si Andrew at natahimik sandali. Mahina ako sa long distance. Pero kung yun ang magpapasaya sa'yo, susuportahan kita. Kailangan lang nating maging totoo sa isa't isa. Hindi ka matatakot? Tanong ulit ni Isabel. Matatakot ako. Tapat na sagot ni Andrew. Pero mas matatakot akong pigilan ka sa pangarap mo. Kung pipigilan kita sa mga pangarap mo, hindi pagmamahal yon. Natahimik si Isabel at ngumiti ng tipid. Salamat. Hindi ko pa man lang alam kung kailan yon pero gusto ko lang malaman. Saka medyo nag-o-overthink na rin naman kasi ako. Pagkatapos nilang kumain, nagyaya si Andrew na maglakad sa parke. May mga batang naglalaro at may banda sa kabilang dulo na tumutugtog ng mellow na kanta. Umupo sila sa isang bakanteng bench. Alam mo, minsan gusto ko lang ganito, sabi ni Isabel. Tahimik, walang pressure. Nagkatinginan sila at kahit walang sinabi, ramdam nilang pareho ang iniisip na gusto pa nilang ulitin ang ganoong mga araw. Simula noon, naging misyon ni Andrew ang pasayahin si Isabel. Hindi siya nagpapahuli sa kahit anong pagkakataon para mapasaya ang dalaga. Kung gabi na ang klase, ihahatid niya ito hanggang sa boarding house, kahit pagod na siya. Kapag may exam, magpapadala siya ng reminder kay Isabel, kahit isang simpleng text lang na may kasamang hugot o encouragement. Sa bawat folder ni Isabel, may mga maliliit na sulat na iniiwan niya. Mga biro, nakaka-inspire na quotes, o minsan, mga patikim ng kantang alam niyang gusto ni Isabel. Naisip ko, bakit kaya ikaw ang pinili ng puso kong mahalin? Nakangiting tanong ni Andrew. Huwag mo na akong tanungin kung bakit ako ang pinili mo, kasi parang misteryo pa rin para sa akin. Bungad ni Isabel habang nakatitig sa patak ng ulan na dumudulas sa bintana. Tumango si Andrew at ngumiti. Bakit hindi? Pero siguro, kasi hindi sila ikaw. Ikaw lang naman ang nakakuha ng atensyon ko. Ang tagal ko nang nag-aaral sa school na yon, ikaw pa lang ang napapansin kong babae. Tahimik si Isabel ng sandali. Hinawakan ang tasa nito at sumipsip ng tsokolate. Mukhang nag-iisip ito ng malalim.
Alam mo, malumanay na sabi ng dalaga. Ang hirap mong hindi pagbuksan ng puso, Andrew. Napailing si Andrew. Hindi niya agad naintindihan ang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Huminga si Isabel ng malalim at tumitig sa mesa. Minsan, parang gusto kitang lapitan, pero natatakot ako na baka masaktan lang ako. Alam mo yon? Yung tipong gusto mo ng pagmamahal pero ayaw mo ring masaktan. Napatingin si Andrew kay Isabel at ang mga mata niya ay nagniningning ng pag-unawa. Ako rin, pero gusto kong malaman mo, kahit anong mangyari, nandito lang ako at hindi kita pababayaan. May takot din naman si Andrew. Hindi niya alam kung ano pa bang posibleng mangyari. Pero naniniwala siya na kaya nilang dalhin ang pagsasamang yon sa mas magandang patutunguhan dahil sila lang ang may kontrol doon. Huminga ng malalim ang dalaga. Alam mo ba, kasi parang kakaiba to. Hindi lang basta pagkakaibigan. Ibang nararamdaman ko kapag kasama kita. Parang... Suminghap si Andrew. Parang ano? Ngumiti naman ang dalaga. Isang ngiti na puno ng pag-asa at hiwaga. Parang may pag-asa. Parang para tayong dalawa lang ang nasa mundo. Tumayo si Andrew at umikot sa mesa para lapitan ito. Hindi mo kailangan matakot. Gusto kong sabayan kita sa binubuo nating to. Kahit mahirap, kahit matagal, kahit minsan ayaw mong magpatuloy. Sumandal si Isabel sa mesa at muling tumawa ng mahina. Ganyan ka talaga, Andrew. Palaging may mga sweet lines na hindi ko inaasahan. Pero, paano kung hindi tayo magtagumpay? Paano kung may mangyari na hindi natin kontrolado? Hinawakan ni Andrew ang kamay ni Isabel ng mahigpit ngunit maingat. Kaya yan. Basta piliin lang natin ang isa't isa kapag naging tayo na. Kapag ganun, magiging okay ang lahat. Huminga si Isabel ng malalim at tumitig sa mga kamay nila na magkahawak. Sana nga. Nakangiti silang dalawa sa isa't isa. Parang musika ang tunog ng ulan sa labas na tila sumasabay sa tibok ng kanilang mga puso. Tila dalawang puso ang unti-unting naglalapit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan. Handang subukan ng pag-ibig na naghihintay sa kanila. Isang gabi, nasa tabi sila ng fountain sa gitna ng campus park. May ilang estudyanteng dumadaan, ngunit tila sila lang dalawa ang sentro ng gabing iyon. Huminto si Andrew sa gilid ng fountain. Napansin ni Isabel at tumigil din. Hawak pa rin ang plastic cup ng milk tea nito. Andrew, bakit parang ang seryoso mo? Tanong ni Isabel at bahagyang nakakunot ang noo. Sandaling tumingin si Andrew sa tubig bago niya binaling muli ang tingin sa mukha ni Isabel. Isabel, matagal na akong naghihintay, pero hindi ko na kayang hindi malaman. Pwede bang maging girlfriend kita? Saglit na natahimik ang mundo para kay Andrew. Ang tanging tunog na natira ay ang pagbagsak ng tubig sa fountain at ang mahinang ihip ng hangin. Hindi gumalaw si Isabel at tinitigan lang siya na para bang may hinahanap sa mukha niya. Andrew, mahina nitong sambit pero walang kasunod. Narinig ni Andrew ang bahagyang kabog ng dibdib niya. Para siyang tumalon mula sa mataas na gusali nang walang kasiguraduhan kung may sasalo. Alam kong baka hindi ito ang tamang timing, pero gusto ko lang marinig mula sa'yo. Kasi nararamdaman ko na naman na mahal mo na ako. Pinisil ni Isabel ang straw ng inumin nito at halatang nag-iisip. Bakit ngayon? Bakit hindi ka naghintay pa? Napangiti naman si Andrew pero halata sa ngiti ang kaba. Kasi bawat araw na kasama kita, lalo ako nahuhulog at natatakot ako na baka dumating ang araw na mawala ka nang hindi mo alam. Huminga ng malalim si Isabel at para bang sa isang iglap ay naglaho ang alinlangan sa mga mata nito. Oo. Oo. Natawa naman ito. Oo ang sagot ko sa tanong mo. Oo, girlfriend mo na ako. Nagpakawala si Andrew ng malalim na buntong hininga na para bang pinakawalan ng lahat ng bigat na ilang linggo na niyang pasan. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Ngumiti si Isabel at bahagyang nag-iwas ng tingin. Pero kita ang ngiti hanggang sa mga mata nito. Siyempre, masaya ka. Sinagot ka ba naman ng ganito kaganda? Natawa naman siya. Lumapit si Andrew at marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Naramdaman niyang malamig ang palad ni Isabel pero hindi ito umatras. Sa halip, hinayaan itong magtagal ang hawak nila.
Pwede ba kitang yayain ngayong weekend? Tanong ni Andrew, halos hindi maipinta ang saya. Date tayong dalawa. Unang labas natin bilang girlfriend kita at boyfriend mo naman ako. Tumangon naman agad si Isabel. Tahimik silang naupo sa gilid ng fountain, pinagmamasdan ang mga ilaw na sumasayaw sa tubig. Wala na ang kaba ni Andrew at napalitan na ng kakaibang katahimikan. Klase ng katahimikan na puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin dahil malinaw na ang lahat. Andrew, tanong niya rito. Bakit ka sigurado sa akin? Alam mo namang may mga bagay sa buhay ko na hindi pa ayos. Tumitig siya ng diretsyo sa mga mata nito. Hindi ko kailangan na ayos lahat. Ang mahalaga, ako ang kasama mo habang inaayos natin. Hindi agad sumagot si Isabel, pero makalipas ang ilang segundo, ngumiti ito, isang ngiting may halong hiya at kilig. Ang hirap mo talagang hindi pagbuksan ng puso. At doon, sa ilalim ng mga ilaw at sa tabi ng fountain na patuloy na umaagos, alam ni Andrew na nagsimula na ang bago nilang kwento. Hindi na bilang magkaibigan lang, kundi bilang dalawang taong handang sumugal sa isa't isa. Simula ng araw na yon, sabay na nilang tinupad ang kanilang mga pangarap. Pareho na rin silang nakagraduate. Yun nga lang, habang humaharap sila sa mundo, mas nagiging malinaw ang realidad para sa kanila. Naiiyak na naman ako, saad ni Isabel. Niyakap niya ito at hinaplos ang buhok. I'm sorry, magtatawagan naman tayo. Nakatayo si Andrew sa sementadong gilid ng pantalan. May nakasabit na duffel bag sa balikat, suot ang bago niyang company polo na may bordang logo ng MV Pacific Star sa gawing dibdib. Mabigat sa paa ang safety boots niya. Parang bawat hakbang papunta sa gangway ay naglalayo sa kanya sa isang bagay na ayaw pa niyang iwan. Andrew, sabi ng dalaga at ayaw siyang bitiwan. Isabel, tugon ni Andrew at hinalikan ang noo nito. Mamimiss kita. Alam kong mahihirapan tayong pareho pero alam ko rin naman nakakayanin natin to. Bahagyang umatras si Isabel para tingnan siya. So, ito na yon? Bakit kasi magkaibang company pa tayo? Sinapo niya ang mukha nito. Pasensya ka na. Dito ako nagkaroon ng opportunity kung saan nagtrabaho si Papa. Saka pinangarap natin to, di ba? Ikaw sa cruise liner uniform mo. Ako sa dating line ng trabaho ni Papa. Gumagawa tayo ng pangalan para sa sarili natin at kapag okay na, saka natin bubuuin ang pamilyang gusto natin, ha? Huminga si Isabel at pilit pinipigilang mapaluha. Oo, pero hindi ko akalaing ganito ang pakiramdam. Ikaw, aalis. Ako rin, pero magkaibang direksyon. Alam ko naman na expected na to at pinaghandaan natin na magkahiwalay muna. Pero kahit anong handa, hindi pa rin talaga kaya. Masakit pa rin talaga. Hinawakan ni Andrew ang kamay nito. Alam kong masakit at nangungulila na agad ako sa'yo. Kaya nga may pangako tayo. Yun ang panghahawakan mo at yun din ang panghahawakan ko. May bahagyang ngiti sa labi ni Isabel. 3 rules ko sa'yo, alam mo ba? Napangiti naman si Andrew at pinunasan ang mga luha nito. 3 rules. Una, tatawag tayo agad kapag pwede, kahit 10 minuto lang. Pangalawa, walang sekreto sa isa't isa. At pangatlo, tuwing bakasyon, kahit gaano tayo kapagod, maghahanap tayo ng paraan para magkita. I love you. Tahan na. Namabaga ng mukha mo kakaiyak. Mas lalo kang lumulobo. Sa wakas ay lumabas ang tawa ni Isabel at parang gumaan ang dibdib ni Andrew na napatawan niya ito. Ilang sandali pa, umakyat na si Andrew. Bawat hakbang, parang may dagdag na bigat. Hanggang marating ang deck. Mula roon, tumingin siya pababa. Nandoon pa rin si Isabel, nakataas ang isang kamay at nilalaro ng hangin ng buhok. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng barko. Kumalas na ang mga lubid, dahan-dahang lumalaki ang pagitan ng pantalan at katawan ng barko. Mas mabilis na lumingon ang pagkakataon kaysa inaasahan nila. Makalipas ang 2 linggo mula sa pag-alis ni Andrew, dumating ang trabaho para kay Isabel. Nagkaroon ito ng kontrata sa cruise liner. Hindi nahatid ni Andrew ang kanyang girlfriend, pero tumawag siya habang naghihintay ito sa boarding area. Nadala mo ba yung ginger candies na sinabi ko? Tanong niya. Oo naman, Mr. Engineer, nasa bag ko na. Biro ni Isabel. Mahilig kasi ito sa luya, lalo na't hindi gaanong maganda ang menstruation.
Kahit wala siya roon, pinaalala ni Andrew ang mga kailangan nito. Gusto niyang maramdaman ni Isabel na kahit magkalayo sila, tila nasa paligid pa rin siya na pwede nitong kausapin at lapitan. Nagpatuloy ang trabaho ni Andrew hanggang sa nagkaroon sila ng stopover. Matagal sila sa bansang iyon, kaya nakalabas-labas muna siya. Pero maya-may babalik na rin naman, at kahit na nandoon, nakikipag-video call pa rin siya kay Isabel. Nag-flicker ang screen bago tuluyang lumitaw ang ngiti ni Isabel. Bahagyang malabo, pero sapat para tunawin ang bigat sa kanyang dibdib. Andrew, bati nito, medyo putol ang boses dahil sa signal. Parang pumayat ka. Pinapakain ka ba dyan? O kinakain mo lang ang kargamento? Kumain ka naman. Napatawa naman si Andrew. Kumakain naman ako. Masarap ang pagkain sa barko. Kumusta naman ang prinsesang naglilibot sa buong mundo? Hindi ako prinsesa. Pero okay naman ako rito. Kahit paano, nakakapag-adjust ako sa trabaho. Sandali siyang natigilan. Tinitigan lang ang dalaga sa screen. Kahit ilang buwan ang magkahiwalay, dala pa rin ni Isabel ang kapayapaang hinahanap-hanap niya. Nagda kami sa Osaka ngayong umaga. May binili ako para sa'yo. Nagningning ang mga mata nito. Talaga? Ibigay mo sa akin kapag nagkita tayo. Oo, iniipon ko nga. Gusto kong maraming ibigay sa'yo sa tuwing magkikita tayong dalawa. Lumipas ang mga buwan na paulit-ulit ang takbo ng mga tawag nila. Minsan puno ng tawa tulad ng ikinikwento ni Isabel ang pasaherong nagtangkang magpuslit ng pusa sa loob ng beach bag. Minsan mabigat tulad nung gabing inamin ni Andrew na miss niya nang makita ito sa bawat pagdating nila sa port. Isang gabi, pagkatapos ng shift, nag-log-in si Andrew at nakita ni Isabel na nakaupo sa sahig ng cabin. Basa pa ang buhok mula sa mabilis na shower. Late ka, kunwari tampo nito. Napakamot naman siya sa batok. Pasensya na, nakatulog kasi ako. Kaya nga na magising ako, hinanap ko agad ang cellphone ko para tawagan ka. Napanguso naman ang dalaga. Alam mo naman na miss na kita. Hindi ka dapat lalong nagpapamiss sa akin. Sige ka, maiiyak na naman ako. Lumambot ang ekspresyon ni Andrew. Miss na rin naman kita. Hindi ako masyadong emosyonal sa pagkakalayo nating dalawa. Pero nangungulila talaga ako sa'yo. Wala silang ibang ginawa kundi mag-usap, magkwentuhan at iparamdam na miss na nila ang isa't isa. Sa mga lumipas na taon, ang ugong ng generator ng barko ang palaging himig sa likuran ng buhay ni Andrew. Gabi yon at marahang umuugoy sa maitim na dagat ang barko. Nakasandal siya sa upuan ng kanyang cabin, nakabukas ang laptop, handa na ang headset. Naghihintay na lang siyang magliwanag ang pangalan ni Isabel sa screen. Pabago-bago ang internet sa barko, kaya natuto na siyang maghintay at pahalagahan ang bawat minutong malinaw ang koneksyon. Sa wakas, tumunog ang ringtone, mabilis naman siyang nag-click, lumabas sa screen ang mukha ni Isabel. Nakapusod ng maayos ang buhok nito at nakasuot pa ng uniform. Sa likuran nito, maliwanag ang ilaw ng lounge at nagpapakintab sa mga mata ng dalaga. Ay ganda! Bati ni Andrew at napangiti. Anong oras na dyan? Mga 9:00 na ng gabi. Katatapos ko lang mag-asikaso ng guest na may surprise anniversary setup. Sumasakit na nga yung mga paa ko. Napatawa si Isabel sabay haplos sa sentido. Kumiling si Andrew. Mukha kang pagod. Mahabang araw. May wedding proposal kaninang tanghali, 3 group tours at isang lasing na pasaherong nakipag-argumento sa reception. Ang glamoroso ng buhay ko, pero nakakapagod lang talaga. Natawa naman si Andrew, pero napansin niya na may kung ano sa tawa nito. Naalala mo dati, nagre-reklamo ka lang sa pag-fold ng napkin para sa tourism class mo? Biro niya rito. Napangisi si Isabel. Ipagpapalit ko yun agad ngayon. Sana ganun din kasimple sa trabaho ngayon, kaso hindi. Nagkwentuhan sila tungkol sa maliliit na bagay. Ang biyahe ni Andrew sa Japan, ang huling port ni Isabel sa Spain. Pero sa kalagitnaan ng kwento, putol-putol na ang boses nito. Sandali, mahina yung signal mo. Tinapik ni Andrew ang earphones habang nakakunot ang noo. Nagpuputol-putol ka. Tumigil na sa isang anggulo ang mukha ni Isabel. Nang bumalik, nakatingin ang dalaga sa relo. Pasensya na Andrew, maaga akong gigising bukas para sa safety drills. Dahan-dahang tumango si Andrew, hindi inaamin na nabibitin pa siya sa kanilang pag-uusap. Sige, magpahinga ka Isabel. Lumambot ang ngiti nito. Ikaw rin Andrew, good night.
Natapos ang tawag at naiwan si Andrew sa katahimikan ng cabin. Maayos naman ang usapan pero hindi ganon ang maayos nila dati. Sa sumunod nilang video call, nakalugay ang buhok ni Isabel. Pero panay ang sulyap nito sa kung saan sa gilid ng kamera. Okay ka lang? Tanong ni Andrew. Oo, medyo mahina lang yung wifi sa cabin. Tapos may roommate pa akong panay nood ng movies. Pilit ang ngiti ng dalaga. Tumango si Andrew pero ramdam ang banayad na kirot sa dibdib. Isabel, sasabihin mo sa akin kung may problema, di ba? Tinitigan siya nito ng matagal bago sumagot. Siyempre naman, sasabihin ko sa iyo kung may problema. Lumipas ang mga buwan sa mabagal na ritmo ng buhay sa barko. Pero ang dating pananabik ay tila naging nakasanayan na lang. Isang gabi, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng cabin, tinipa niya ang dating mensahe. Namimiss ko yung dati nating kwentuhan ng magdamag. Nang magtagpo ulit ang schedule nila para sa mas mahabang tawag, maganda ang ayos ni Isabel sa bagong damit. Wow! Sabi ni Andrew. May special occasion? Captain's dinner, paliwanag nito. May VIP guest kami ngayon. Bongga yan sigurado. Baka maraming umaaligi dyan sa'yo. Alam ba nila na may boyfriend ka na? Subok ni Andrew. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Subalit minsan ay may mga naiisip siyang ganoon. Lalo na kapag hindi na sila madalas nagkakausap. Naiisip niya na baka may mga umaaligid na rito na ibang lalaki. Oo naman, alam nila na may boyfriend ako. Nakangiting sabi ni Isabel sa kanya. Okay pa ba tayo, Isabel? Tanong ni Andrew bago ito magpaalam. Bahagyang natigilan ang dalaga. Oo, okay naman tayo. Napakagatlabi si Andrew. Ayokong pag-usapan to kasi pareho tayong busy at pagod sa trabaho. Pero hindi na kasi tulad ng dati. Hindi na tayo madalas nag-uusap sa video call. Bihira ka na lang din mag-reply sa akin. Ito na lang ang way of communication natin. Bihira pang mangyari. Nagsasawa ka na ba sa akin? Umiling naman si Isabel at bakas ang guilt. Hindi, Andrew. I'm sorry, busy lang talaga ako. Babawi ako. Promise, kapag umuwi ako, babawi ako. Sorry talaga. I love you. Bahagyang gumaan ang kalooban niya. I love you too, Isabel. Sorry din na kailangan nating mahirapan sa long-distance relationship na to. Yun lang ang kailangan niya. Siguro, masyado lang siyang nalulungkot dahil hindi na sila gaya ng dati. Pero alam niyang kapag nakauwi na sila pareho at nagbakasyon, babalik ang dating sigla ng kanilang pagsasama. Subalit may lugar pa rin ba para roon? Dumating ang araw na sabay silang nagbakasyon. Wala pa silang konkretong plano noon, basta nagbanding sila at pumunta sa bahay ng kanya-kanyang pamilya. Naisip mo na ba kung ano ang susunod para sa atin? Tanong ni Andrew para sa dalaga. Tumingin si Isabel sa kanya. What do you mean na susunod? Oo, susunod sa future natin, sa mga plano natin sa ating pagsasama. Tinadya ka ni Andrew ang isang piraso ng kahoy. Ibig kong sabihin, balang araw, alam mo na, magpakasal. Nabitin sa hangin ang salitang yon, tila masyadong malakas sa pagitan ng banayad na alon. Medyo bumagal ang lakad ni Isabel. Kasal? Tumango si Andrew, sinusubukang panatilihing magaan ang tono. Hindi naman ngayon. Hindi ko sinasabi na magmamadali tayo. Pero naiisip ko minsan, yung pagiging sa tabi mo araw-araw, hindi lang tuwing bakasyon. Naiisip ko na balang araw, titigil ka din sa trabaho at sa bahay lang para mag-alaga ng mga anak natin, habang ako naman ay nasa barko. Pwede rin na kapag nakaipon na tayo pareho, magnegosyo na lang, para naman hindi na tayo magtiis sa long-distance relationship. Yun talaga ang nasa isip ni Andrew. Hindi niya naman ginawang girlfriend si Isabel na walang malinaw na plano. Palagi siyang nagpaplano para sa kinabukasan nila ng kanyang girlfriend. Yun nga lang, kahit isang beses, wala pa siyang naririnig mula kay Isabel tungkol sa bagay na yon. Bumaba ang tingin ni Isabel sa buhangin. Bata pa tayo, Andrew. Ang dami pa nating haharapin. Trabaho, mga travel. Parang nagsisimula pa lang tayo. Mahinang natawa si Andrew. Alam ko, sinasabi ko lang, nakikita ko yun balang araw. Banayad ang ngiti nito pero hindi umabot sa mga mata. Malayo pa naman ang balang araw na yan. Huwag muna natin masyadong isipin. May kakaiba sa tono nito na nagpahigpit ng kaunti sa kanyang dibdib. Pinilit niyang huwag itong seryosohin. Pagod lang siguro si Isabel. Oo,
Sang-ayon na lang ni Andrew at isinuot ang kamay sa bulsa. Malayo pa nga. Nagpatuloy silang naglakad hanggang sa marating ang isang malaking bato. Umupo si Isabel doon habang yakap ang tuhod at nakapatong ang baba. Noong bata ako, iniisip ko na ang kasalang finish line, kapag nandoon ka na madali ng lahat. Pero ngayon, alam ko na sa simula lang din yon at mahirap ang mga simula. Umupo si Andrew sa tabi nito habang magkadikit ang mga balikat nila. Hindi ako takot sa mahirap, lalo na kung kasama ka. Saka wala namang bagay sa mundo na hindi mahirap. Depende na lang kung paano mo titingnan ang hirap na yon. Saglit itong tumingin kay Andrew at lumambot ang mga mata. Lagi mong pinapadali ang mga bagay para sa'yo. Alam mo naman sa sarili mo na hindi naman talaga ganun kadali ang mga bagay-bagay. Alam kong mahirap, pero hindi ba't mas lalong magiging mahirap kapag inisip mo pa? Hinawakan niya ang kamay nito at dahil hindi na sila madalas nagkita, iba na rin ang pakiramdam. Ginugol nila ang natitirang umaga sa pagtingin sa mga tide pool, nagtawanan ng muntik na siyang madulas at kumukuha ng litrato na nakabaon ang mga paa sa buhangin. Madaling magpanggap na maayos ang lahat kapag ganoon kaganda ang mga bagay na nasa paligid nila. Pero nang magtanghalian sila, nahuli ni Andrew ang sarili na mas pinapanood ito kaysa kumakain. 2 beses nitong tiningnan ng cellphone habang nagkakwento siya at parang mabilis ding nawawala ang ngiti. Kaya muli niyang sinubukan ng dalaga. Kung hindi pa natin pag-uusapan ng kasal, anong nakikita mo para sa atin sa susunod na ilang taon? Sumagot naman ang dalaga. Hindi ko alam. Malayo pa nga kaya hindi ko pa naiisip. Mga bata pa tayo kaya gusto kong go with the flow na muna. Gusto kong kung anong meron tayo ngayon. Napilitang ngumiti si Andrew. Ako rin. Gusto ko rin kung anong meron tayo. Sorry, nakukulitan ka ba? Gusto ko lang kasi ng topic. Alam nating mga bata pa tayo. Pero umuusa din naman ang panahon, kaya mas safe sabihin na hindi na tayo bumabata. Pero sa sandaling yon, may tahimik na gumalaw sa loob niya. Hindi isang pagtatapos, kundi ang malinaw na kutob na siya lang ang nakikita ang finish line na gusto niyang tawirin nilang dalawa. Kinagabihan, matapos silang bumalik sa cottage, mabilis nakatulog si Isabel. Si Andrew, matagal pang nakatitig sa dilim. Pinapakinggan ang mahinang hampas ng alon sa labas. Sinabi niya sa sarili na may oras pa sila. Pero sa kaibuturan niya, hindi maiwawaglit ang pakiramdam na hindi sila pareho ng hinihintay. Pagkatapos ng maikling bakasyon na yon, bumalik na ulit sila ni Isabel sa kanya-kanya nilang mga trabaho. Bumalik na ulit sila sa routine na patawag-tawag na lang ulit. Isang gabi, lumabas ang mukha ni Isabel sa screen matapos ang ilang ring. Medyo malabo ang video at halatang hirap ang wifi sa cruise ship kung nasaan ito. Hi! Bati ni Isabel habang isinasalpak sa tenga ang isang buhok na kumawala. Hello! Tugon ni Andrew. Kumustang trabaho? Mukha kang pagod. Pagod nga. Walang tigil nitong mga nakaraang linggo. Napabuntong hininga ang dalaga at may inabot na tila tasa sa labas ng kamera. Ang dami naming binuhat. Ang mga guest, ang dami nilang hiling at kulang palagi ang tulog. Kumunot ang noo ni Andrew. May mga binubuhat ka? Akala ko front of house ka lang. Yun nga, mabilis na paliwanag nito. Pero minsan tumutulong din ako sa bagahe kapag sobrang busy. Buti na lang nandyan si Michael para tumulong. Bahagyang humigpit ang hawak ni Andrew sa cellphone. Michael? Sino si Michael? Bago lang, Aleman, matangkad at nasa guest services siya. Pero kaya niyang buhatin ng malalaking maleta. Sobrang laking tulong na nun. Naloloka naman kasi ako kasi kulang kami sa staff. Saad ni Isabel. Walang halong biro o landi ang boses nito. Parang simpleng pagbabalita lang. Pero ramdam ni Andrew ang bahagyang pagbilis ng tibok ng puso niya. Pinilit niyang umiti. Ayos yan. At least nagtutulungan kayo dyan. Baka mapalapit ka masyado dyan sa Michael na yan. Tumawa si Isabel. Hindi naman. Don't worry, kaibigan lang siya. Kaibigan lang. Parang may humarang sa lalamunan ni Andrew. Ayaw niyang maging selosong lalaki na nagtatanong sa bawat taong nakakasama ng nobya. Pero madaling pumasok ang pagdududa kapag libo-libo ang milyang pagitan nila. Nagpatuloy ang usapan pero habang nagsasalita si Isabel, paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Andrew ang isang pangalan.
Lumipas ang 2 linggo bago sila nagkaroon ulit ng malinaw na tawag. Si Isabel naman ang tumawag ngayon. Umilaw ang screen sa ngiti nito, pero hindi nito naalis ang bigat sa dibdib ni Andrew. Andrew! Masayang bati ng kanyang girlfriend. Ngayon ka lang tumawag, hindi na kayo binabagyo? Hindi na. Kalma ng dagat ngayon. Sagot naman ni Andrew at pinipilit ding ngumiti. Mukha ka masaya. Masaya nga, kakadak lang namin sa Barcelona. Ang ganda ng panahon at si Michael, naalala mo? Dinala ako sa isang maliit na cafe malapit sa port. Ang sarap din ng churros na natikman ko, as in, one of the best. Nakangiting kwento ng dalaga. Nilunok ni Andrew ang selos na muling sumiklab. Michael na naman. Mukhang masarap nga. Masarap. Ulit ni Isabel, hindi napansin ang bahagyang paninigas ng boses niya. Anyway, ikaw, kumusta ka? Nagkatubili si Andrew, saka biglang sinabi, Isabel, pwede ba kitang tanungin? Umangat ang kilay nito. Of course. Ano ba yon? Binabanggit mo ba ako kay Michael? Napakurap si Isabel, halatang nabigla. Oo, minsan. Bakit? Di naman ni Andrew ang sentido, sabay iwas ng tingin sa camera. Ewan, parang tuwing mag-uusap tayo, nababanggit mo siya. At nandito ako, libo-libong milyang layo. Naisip ko kung sobra lang ba ako nag-iisip. Lumambot ang ekspresyon ni Isabel. Andrew, hindi kita inaakusahan. Mabilis niyang dugtong, mababa pero tensyonado ang boses. May tiwala ako sa'yo, pero aaminin ko, nagsiselos ako. Hindi ako natutuwa sa bukang bibig mo ang Michael na yan. Sandaling natahimik si Isabel. Tanging ugong mula sa background nito ang maririnig. Pasensya na, wika ni Isabel sa kanya. Hindi ko alam na nakaka-apekto na pala sa'yo. Siguro naging pabaya ako sa mga sinasabi ko. I'm sorry, sobrang insensitive ko sa part na to. Hindi naman sa pinagbabawalan kita na makipagkaibigan kahit sa mga lalaki. Hindi ako mahigpit na klase ng boyfriend, Isabel. Sagot ni Andrew at muling tumingin sa screen. Ang akin lang, kapag nag-uusap tayo, wala ka sanang ibang lalaking ikikwento na parang mas okay silang kasama kaysa sa akin. Gusto na nga kitang makasama. Hindi kita kasama, kasama ka nila. Naiinggit na ako ron, kaya sorry kung hindi ko rin mapigilan ang selos na nararamdaman ko. Gusto ko lang maramdaman na kasama mo pa rin ako, kahit malayo. Ngumiti si Isabel, pero may bahid ng lungkot. Kasama kita, Andrew. Araw-araw, kahit na may mga bago akong kaibigan dito, ang puso ko nasa iyo pa rin. Sorry talaga, hindi ko na uulitin. Dahan-dahang bumuntong hininga si Andrew at unti-unting gumagaan ang dibdib. Pangako? Pangako, matatag nitong sagot. Mag-iingat ako sa mga sinasabi ko at sisiguraduhin ko na hindi mo kailanman mararamdamang pangalawa ka lang sa kahit na sino. Parang gamot ang katapatan sa tinig nito. Sige, panghahawakan ko yan. At parang wala nang nangyari. Bumalik ang init ng usapan nila. Nagtawanan sila, nagpalitan ng kwento at nagplano para sa susunod nilang bakasyon. Pero sa kaibuturan ni Andrew, alam niyang patuloy silang susubukin ng distansya at na kahit may pangako si Isabel, mananatili sa likod ng isip niya ang pangalang Michael. Kaya para mapanatag siya, sa sunod nilang uwi, napagdesisyon na nilang magbakasyon sa Siargao. May mga reservation na rin at fully paid na kaya talagang nananabik na si Andrew. Excited ka na bang mag-Siargao tayo? Tanong ni Isabel sa kabilang linya. Sumagot naman kaagad si Andrew. Oo naman, pahinga nating dalawa yon. Saka kasama naman kita. Ito talagang gusto ko. Kapag uuwi ako, nakasabay din kitang uuwi. Kaya lang maghihintay pa ako ng ilang araw. Kasi mas mauna akong bababa ng barko. Napangiti naman ang dalaga. Huwag kang mag-alala, malapit na rin naman. At nilulook forward ko talaga na makasama ka since may gusto rin akong sabihin. Ano naman? Sandaling hindi nakasagot si Isabel. Mga ano lang, mga kwento ko na hindi natin madalas mapag-usapan sa call. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Andrew. Ako rin naman, marami rin akong gustong sabihin. Marami akong kwento kasi pakiramdam ko, doon lang mapupunan ang mga araw na hindi tayo nagkakasama. Simula noon, sinasabi ni Isabel na wala siyang dapat ipag-alala. Subalit paano niya gagawin yon kung iba ang darating sa kanya? Uy, Andrew! Tawag sa kanya ng isang lalaki.
Napatingala si Andrew. May isang lalaking nakaasul na jacket na nakatayo ilang mesang layo. Nakangiti ito ng malapad sa kanya. Ilang segundo pa bago niya nakilala. Ricky? Grabe, oo. Akala ko hindi ikaw yan. Ang laki na ng katawan mo ah. Nilapitan siya ni Ricky. Hinihila ng isang upuan mula sa katabing mesa. Huling kita ako sa'yo. 3rd year pa tayo sa IMS. Hindi ka mahagilap kasi wala kang ibang kasama kundi ang girlfriend mo nung si Isabel. Kumusta na? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Cargo vessels. Ikaw? Cruise ships, event staff. Alam mo yan. Ngumiti si Ricky saka sumandal. Kaya nga minsan nakakakita ako ng mga dati nating kakilala sa barko. And speaking of, itinuro ni Ricky ang bote niya. Si Isabel, alam ko naging co-worker ko siya sa isang ship. Mga 6 na buwan ang nakakaraan. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang nobya, may mumunting init na sumiklab sa dibdib ni Andrew. Oo, sa cruise ship din nagtatrabaho. Umismid si Ricky at pinaikot ang beer sa baso. So, kamusta ka na sa balita na yon? Tungkol sa kanya. Alam mo na, boyfriend ng isang foreigner guy na katrabaho niya. Nagulat ako nang makita ko sila. Akala ko talaga, kayo na hanggang dulo. Biglang nanlamig si Andrew. Inakala niya pa na baka nagkamali lang siya ng dinig. Pero alam niyang hindi yun ganon. Pinilit niyang tumawa. Ano sinasabi mo? Hindi kami naghiwalay, so anong ibig mong sabihin? At foreign guy? May ibang boyfriend si Isabel? Nagulat si Ricky at kumurap sa mga sinabi niya. Hindi kayo break? No, sagot ni Andrew habang mahigpit ang hawak sa bote. Huling pag-uusap namin, okay kami. Kausap ko lang siya kanina sa call. Kasi napakamot si Ricky sa batok at biglang tila nag-aalangan. Well, akala namin sa barko, magkaano sila? Si Michael, lagi silang magkasama, breakfast, lunch, pati off hours. Tapos ewan, they kinda act like a couple. Kaya yun, naisip namin na... Natigilan siya at umiwas ng tingin. Nilunok ni Andrew ang kaba at pinipilit panatilihing kalmado ang boses. Act like couple? Paano? Bahagyang kumibit balikat si Ricky. Magkahawak minsan, yung tipong laging touchy sa isa't isa. Hindi naman PDA inahalikan pero you know, body language tells a lot. At inaasap din sila ng mga katrabaho nila. Saka sabi ni Isabel, hiwalay na raw kayo, kaya nga nag-assume ako na hiwalay na talaga kayo. Bumigat sa dibdib ni Andrew ang bawat salita. Sa loob, may kung anong umikot na galit, pagkalito at isang kirot ng pagluluksang sa puso niyang sinaktan. Pero pinilit niya pa rin tumawa. Pinapaniwala ang sarili na wala lang yon. Baka close lang talaga. Nakakwento siya sa akin ni Isabel. Yung Michael, babanggitin niya ba sa akin yung kung boyfriend niya na yun doon? Sorry, hindi na ako sigurado. Sabi ni Ricky. Malay mo nga, but honestly, I thought, alam mo na may ganun. Hindi ko alam. Sagot ni Andrew at medyo naiinis na. Tinitigan siya ni Ricky, waray pinag-iisipan kung may idadagdag pa. Sa huli, tinungga na lang nito ang beer. Anyway, baka mali ako. Sa barko maraming close. Kahit sino, magiging parang family or more than a family. Tumango si Andrew, kunwaring magaan lang ang dating. Oo, baka nga, ganun lang. Pero sa ilalim ng mesa, nanginginig na ang kamay niya kaya pinisil niya na lang yon sa kanyang hita. Kaya ng araw na magkita sila ni Isabel, gustong-gusto niya na itong komprontahin. Gayunpaman, para siyang nawalan ng lakas. Parang ginusto niya munang magmaang-maangan sa lahat dahil yun din naman ang ginagawa sa kanya nito. Kaya naman, natagpuan na lang ni Andrew ang kanyang sarili na nakasakay sa bangka habang nasa Siargao. Sinusulit ang mga nagastos nila roon. Katabi niya si Isabel na nililipat ang buhok sa hangin at ang mga matay nakatuon sa dulo ng dagat. Excited ka ba? Tanong ni Isabel na may kaunting ngiti sa labi. Tugon naman ni Andrew. First time ko rito, so oo, excited. Inayos ng dalaga ang sunglasses. Maganda raw ang lagoon dito, pwede tayong mag-swimming. Pwede rin tayong magpaluto ng fresh catch mamaya for lunch. Sa unang 2 araw sa Siargao, gumalaw silang parang dating magkasintahan ulit. Nag-rent sila ng motorbike at nagmaneho sa mga kalsadang puno ng niyog. Umakto lang si Andrew na parang normal, pero sa loob-loob niya, mas lalo lang siyang naiinis, nagagalit at nasasaktan. Lahat ng damdaming yon habang nakatingin kay Isabel na umaaktong parang wala itong ginawa.
Okay ka lang ba? Tanong ni Isabel. Kanina ka pang natutulala at parang wala sa sarili. Lutang ka kapag kinakausap kita. Marahan na lang siyang tumango. Oo, ayos lang ako. Marami lang iniisip. Hindi na gaanong nagtanong pa si Isabel, pero napansin niya ang katahimikan. Minsan, habang nagsasalita siya, dumudulas ang tingin nito sa cellphone. Kaya nang sumapit ang huling araw, nagkasundo silang gumising ng maaga para sa huling languyan bago bumalik. Pero nang maupo na sila sa buhangin pagkatapos, alam ni Andrew na hindi na niya kayang kimkimin pa. Isabel, may gusto akong itanong. Binalot nito ang tuwalya sa katawan. Ano yon? Yung tungkol sa foreigner na katrabaho mo. Si Michael. Saad niya rito, naghihintay ng kahit na anong reaksyon. Umawang ang bibig nito at halatang hindi mapakali. Bakit? Nabanggit siya ng classmate ko, si Ricky. Nakita ko siya nung nakaraan, kabababa lang ng barko. Sabi niya, akala niya break na tayo. Kasi parang kayo raw. Tinanggi mo raw na boyfriend mo ko. Sabi mo, wala na tayo. Ang ingay ng alon ang pumuno sa pagitan nila. Umiwas ng tingin si Isabel, halatang hindi handang harapin ang mga tinatanong niya. At namamangha naman si Andrew na kaya pa niyang kumalma ng ganoon. Hindi ko alam kung paano sasabihin to, mahinang sambit ni Isabel. Huminga ng malalim si Andrew. Sabihin mo lang, kahit masakit. Matagal silang napunta sa isang long-distance relationship. Kaya siguro kahit na nalaman niya yon, ganun lang ang reaksyon niya. At hindi rin si Andrew ang klase ng lalaki na mahilig sa komprontasyon. Mas gusto niya nalang talikuran kaysa sa pag-usapan. Subalit pakiramdam ni Andrew, hindi rin naman tamang gawin iyon. Huminga siya ng malalim. Oo, Andrew. Magkasama kami ni Michael. Kami na matagal na. Parang umikot ang mundo ni Andrew. Ibig sabihin, habang tayo pa? Tumango ito habang nanginginig ang mga labi. Hindi ko sinasadya na ganitong mangyari. Una, kaibigan lang siya. Pero habang magkalayo tayo, nagbago. Tapos, napalapit na lang ako sa kanya. Mapakla siyang tumawa. So, tama pala si Ricky. Pinagsabay mo kami. Kaya pala palagi mong nababanggit, siya palang pinili mo. Siya na palang boyfriend mo. Hindi ka man lang muna nakipaghiwalay sa akin. Bakit? Matatanggap mo ba agad kapag sinabi kong niloko kita? Na pinagsabay ko kayo? Paano ko sasabihin na gusto ko nang tapusin kung ang tanging nasa isip mo bumuo ng future kasama ko? Tanong ni Isabel. Sinabi niya lang naman yon dahil hindi niya naman ito minahal para lang maging pansamantala. Pero siguro nga, iba sila ng goal sa mga buhay. Hindi sila magkasabay sa daang tinatahak nila kahit sabay pa silang nagsimula. Kaya rin siguro naghanap ito ng iba. Napuno ng luha ang mga mata ni Isabel. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ayokong masaktan ka, pero alam kong mali ang ginawa ko. Andrew, patawarin mo ako. Bakit siya? Tanong ni Andrew rito. Bakit hindi ako? Bakit hindi ka nanatiling tapat sa akin? Kinaya ko ang long distance. Wala akong naging iba. Samantalang ikaw, pinagsabay mo pa kami. Tapos ngayon pinipili mo yon? Anong balak mo? Kaya ka ba hindi muna nakipaghiwalay sa akin? Kasi kapag hindi na nag-work ang sa inyo, pwede kang bumalik sa akin? Ganun ba? Ano ako? Gamit na iiwan mo na lang at babalikan kung kailan mo gusto, Isabel? Mas lalong bumuhos ang mga luha ng dalaga, halatang guilty sa kanyang mga sinabi. Oo, natakot akong mawalan. Nung bago pa kami ni Michael, medyo playful siya kaya hindi ako sigurado kung handa kitang iwan para sa kanya. Alam kong mali. Alam kong panloloko ang ginawa ko. At sorry lang ang tanging masasabi ko. Kasi naman, anong gagawin ko? Mahina ako sa long distance relationship. Andrew, lagi tayong magkalayo. At doon sa barko, may kasama ko araw-araw. May mga bago akong nakikilala. Hindi ko gustong umabot dito pero... Pero nangyari na. Putol ni Andrew sa mga sinasabi nito. Alam mo, Isabel, hindi naman mangyayari to kung hindi mo ginawa. Kung nakokontento ka lang sa akin. So, ganun lang. Lahat ng plano natin, nung nagsisimula pa lang tayo, wala na.
Kinagat nitong labi habang humahagulgol. Mas mahal ko na siya ngayon, pero mahal din kita sa ibang paraan. Patawarin mo ko, Andrew. Inabot nito ang kamay niya pero iniwas niya yon. Kung ano man ang pinag-uusapan nila, alam niyang hindi na yon magiging tuloy para magkabalikan pa sila. Nang malaman ni Andrew ang tungkol sa pagkakaroon ni Isabel ng ibang boyfriend, sa mga panahong hindi niya ito kinukumpronta, hinanda niya na ang kanyang sarili sa hiwalayan nila ni Isabel. Pinapaganda mo lang ang sinasabi mo. Gusto ko nang maghiwalay tayong dalawa. Pabulong niyang sabi. Kung hindi mo kayang tapusin ang relasyon natin, ako nang tatapos, Isabel. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman talaga deserve tong ginagawa mo sa akin ngayon. Mahal kita pero nasasaktan ako sa ginawa mong to. Hindi lang halata pero nakakagalit ang ginawa mo. Hindi niya na kayang tumingin. Pinunasan ni Andrew ang pisngi ng marahas. Kung masaya ka sa kanya, wala na akong magagawa. Naupo silang magkalapit, pero parang buong karagatan ang pagitan. Nang tumayo sila, wala nang nag-abot ng kamay. Tahimik ang biyahe pabalik maliban sa ugong ng motor at hampas ng tubig sa bangka. Nakatingin lang si Andrew sa papalayong pampang at alam niyang yun na ang huling beses na makikita niya itong kasama siya sa kanyang tabi. Pagkatapos ng naging paghihiwalay nila, pinilit ni Andrew ang kanyang sarili na mag-move on. Nag-focus siya sa kanyang trabaho at nag-ipon para sa future na hindi niya pabatid kung ano ang patutunguhan. Gayunpaman, naghiwalay man sila ni Isabel, hindi pa rin naman basta makakalimutan yon ng mga taong nasa paligid nila. Lalo na ang mga magulang niyang okay pa ang relasyon dito. Bumisita po si Isabel noong nakaraang buwan? Tanong niya sa kanyang mga magulang. Tumango naman ang mama niya. Oo, nagdala ng mga pasalubong. Ang maganda sa batang yon kahit na naghiwalay na kayo, hindi pa rin nakakalimot. Binibisita pa rin kami kapag may pagkakataon. Sa bagay, parang anak na rin naman ang turing namin ng papa mo kay Isabel. Sayang at hindi nga lang kayo nagpapang-abot kapag bumibisita siya sa bahay. Bakit ba kasi kayo naghiwalay? Bagay na bagay pa naman kayo. Balikan mo na, anak. Umiling naman agad si Andrew. May bago na po siyang boyfriend, ma. Ganoon kabilis? Nagkibit balikat lang si Andrew. Ayaw niyang sagutin. Hindi niya naman kasi sinabi ang totoong dahilan. Sa kanila na lang yun ni Isabel, kaya sinabi niya na lang na nagkasawa na lang talaga sila ng dalaga. Andrew, sabi ng chief sa kanya, pasado ka. Congratulations, Second Engineer Villanueva. Sandaling nakabitin sa hangin ang mga salita. Napakurap si Andrew, wari ibang wika ang ginamit ng chief. Sir, tanong niya ng may pag-aalinlangan. You heard me, sagot ng chief at may inabot sa kanyang papel. Nakuha mo yan. Promoted ka na. Effective today. Nanikip ang dibdib ni Andrew. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas masaya. Minsan nang tumayo ang kanyang ama sa parehong engine room ng barkong iyon bilang batang opisyal. Ama ni Andrew ang kanyang inspirasyon kung bakit nangangarap siya ng mas mataas na ranggo. Ngayon, siya naman ang naroon, dala ang parehong pangarap. Salamat po, sir. Nakangiting sagot niya. Kinagabihan, umalingaw-ngaw ang saya sa hall. May munting selebrasyon si Andrew kaya pahinga na muna sila. Speech! Sigaw ng isa habang kumakalampag ang baso sa mesa. Umiling si Andrew at medyo nahiya pa. Hindi ako magaling mag-speech. Walang kaso yan, engineer. Biro ng isa pang crewman. Sabihin mo lang na ililibre mo kami pagdak natin. Tumawa ang lahat. Napangiti si Andrew, tumayo at itinaas ang baso ng coke. Sige. Una sa lahat, salamat. Alam ko na makulit ako minsan pero hindi ako papasa kung hindi sa lahat ng natutunan ko mula sa inyo. Hindi lang to, panalo ko. Panalo nating lahat. Kaya pagdating natin sa Yokohama, first round ng ramen, sagot ko na. Umalingaw-ngaw ang hiyawan at halos yumanig ang mga kubyertos. Natawa na lang si Andrew. Engineer, makikipag-blind date kami. Gusto mo pong sumama? Tanong sa kanya ng isang seaman na kasama niya sa barko. Bahagya naman siyang umiling. Wala pa ako sa mood. Saka hindi ako mahilig sa blind date. Gusto ko yung natural lang, hindi sinasadya na mahuhulog ako. Paano yan, engineer? Palagi ka namang nandito sa barko. Puro dagat na lang ang nakikita natin. Napahalakak na lang si Andrew. Date to marry akong lalaki. Kaya kung may mamahalin akong babae, iniisip ko na agad ang pagpapakasal.
Kaya hindi ako basta-bastang nagpapapasok ng babae sa buhay ko. Saka ang pag-ibig, hindi naman hinahanap, hinihintay ko na lang. Kahit ano pang ginagawa ko, kahit nasan pa ako, kung nakatadhana talaga sa akin, darating din yun. Kaya ako, huwag kayong masyadong magmadali. Atat na atat naman kayong mababae agad. Engineer, sila lang. Bulalas ng isa. Natawa na lang ulit si Andrew. Tumatanda na siya, pero ngayon niya pa ayaw magmadali. Siguro dahil gusto niyang sigurado na talaga sa susunod. Ayaw niya nang katulad ng nangyari sa kanila ni Isabel. Nang makauwi sa kanila, wala siyang ibang ginawa kundi ang magpahinga. Wala rin naman siyang balak umalis at kung saan-saan pumunta. Wala siyang balak gumala o makakilala ng ibang tao. Anak, anong balak mo sa buhay mo? Tanong ng kanyang ina. Tumaas ang mga kilay ni Andrew. Balak saan po? Eto, magpapahinga lang. Tiningnan siya nito na para bang walang tama sa naging sagot niya. Magpapahinga lang? Andrew, lumabas-labas ka. Paano ka magkakaroon ng asawa niyan kung dito ka lang sa bahay? Masaya kami na stable ka na, magandang trabaho mo at successful ka na. Pero, para saan yan? Para sa sarili mo. Lumabas ka. Walang babaeng mahuhulog dito sa bahay natin at magiging asawa mo. Napakamot naman si Andrew. Tama naman ang kanyang ina. Walang mangyayari kung wala siyang ginagawa. Kaso, tinatamad talaga siyang makipag-socialize. Parang wala pa siya sa mood na ma-inlove ulit. Kaso, paano nga kung hindi na rin naman siya bumabata? Kaya nang ayain siya ng isang kaibigan, kahit na tinatamad si Andrew, tumuloy pa rin siya. Puno na ng ingay ang bar sa pagdating ni Andrew. Marami ng mga tao at nagsisimula na ang inuman. Uy, Andrew, dito! Sigaw ni June, ang kaibigan niyang may birthday mula sa isang mesa sa sulok. Pinalilibutan ito ng mga kaklase nilang matagal nang hindi nagkikita at ilang mukhang hindi pamilyar. Malamang ay mga katrabaho nito ang mga yon. Umupo si Andrew sa tabi ng isang dating kabarkada. Pasensya na late. Traffic sa EDSA. Lagi ka namang late. Biro ng isa, sabay tawanan ng buong grupo. Laging late kasi bukod sa pag-aaral, girlfriend ang inaatupag. Humalakhak naman si June. Uy, ingat! Wala nang girlfriend yan. Single na single. Lagi na lang sumasampa sa barko. Balak na yatang tumandang binata. Napailing na lang siya at kumuha ng bote ng inumin. Anong matandang binata? Ang OA nyo naman. Saka nandito na nga ako. Ginagawa nyo pa akong pulutan ng usapan nyo. Basta ang importante, present. Sa tapat niya, may babaeng hindi niya kilala na nakatingin sa kanya. Suot nito ang malinis na blouse, nakapusod ng maluwag ang buhok at may salamin sa mga mata. Pero kahit ganun, napakadaldal, napakaingay at palaging tumatawa. Hoy, Clarice, ang ingay mo dyan. Bulalas ni June. Nakawala ka na naman sa hawla. Mas maingay ka pa sa akin. Ako ang may birthday. Lumingon naman agad si Clarice. Kasalanan mo, in-invite mo pa ako. Saka sanay ka na diba? Kaya marindi ka na sa bunganga ko. Tawang-tawa naman si June. Ang babaeng yun talaga. Kapag magkasama sila ng asawa ko, parang mababasag ng eardrums ko. Sarap lagi ng duct tape ang bibig. Nakitawa na rin si Andrew. Kahit hindi niya kilala ang babae, natatawa na lang talaga siya rito. Bawat salita ni Clarice, imposibleng hindi siya mapalingon sa sobrang ingay at lakas tumawa. Mabilis na umusad ang gabi. Hindi namamalayan ni Andrew na marami na siyang naiinom. Sinubukan niyang magdahan-dahan lang, pero sa halong tawa, tugtog at pangungulit ni June, nawala na rin ang bilang niya at pakiramdam ni Andrew, dinadaya na siya. Hindi na lang siya makaapela dahil natatamaan na ng alak. Uy, Andrew! Tawag ni Clarice sa kanya na hindi niya na alam kung bakit ito ang kanyang kausap. Ikaw nang kakausapin ko, mga nag-iiyakan ng mga lasing, ang dali nilang tamaan. Ilang taon ka na nga ulit? Medyo hilo na rin siya. 35. 35 at wala ka pang asawa? May ngiting may kapilyuhan si Clarice. Sa bagay, ako nga 29 na, wala pa rin akong asawa. Masyado akong nabisi sa trabaho. Ayoko na tinatanong ako kung kailan ako mag-aasawa. Lalo na kapag mga kamag-anak ko sa probinsya ang nagtatanong. Nagtawa na naman ang lahat. Ikaw, may asawa ka na ba? Balik niyang tanong. Dinuro siya ni Clarice. Walang hiyang lalaki. Hindi nakikinig. Sabi ko na kanina wala pa nga akong asawa. Lasing ka na no?
Ang hina mo naman. Umalis ka na nga rito. Ang hina mo uminom. Mukha ka pang normal. Akala ko hindi ka madaling tamaan. Bumungis-ngis naman si Andrew at hinawakan ang braso ni Clarice. Umalog tuloy ang laman ng braso nito. Hindi siya mahilig uminom. Kapag naaya lang, doon pa lang. At aaminin niyang hindi niya talaga kayang tumagal sa inuman. June, ilayo mo sa akin tong kaibigan mo. Natatapon ang inumin ko. Ang likot! Reklamo ni Clarice. Pagsapit ng hating gabi, nakasandal na si Andrew sa mesa. Lasing na at madaldal. Lumipat na sa mababagal na tugtog mula college days nila ang playlist ni June. Ang naalala niya na lang, tapik ni June sa balikat niya, may nag-abot ng tubig at boses ng babae na may salamin na nagbubulong ng, "Ayos, ako na yatang babysitter ng lalaking to. Bakit akong naiwan sa kanya? Lagot talaga kayo sa akin bukas." Kinabukasan, sinalubong siya ng sinag ng araw. Napaungol si Andrew. Sumasakit ang ulo niya na parang may nagmamartilyo. Bago niya pa maidilat ng buo ang mga mata, naamoy niya na ang kape. Pag-angat niya, may babae sa maliit na dining table. "Good morning." Ano? Napahilot siya sa mata. "Relax," sagot ni Clarice at kalmado pa rin. "Wala akong ginawang masama sa'yo ah. Sobrang lasing ka para umuwi ng mag-isa at dahil sumama si Jun sa girlfriend niya, wala akong choice kundi ang ihatid ka." Ikaw? Teka, ikaw ang naghatid sa akin? "Oo, ako." Sagot nito sabay higop ng kape. "May utang ka sa akin. Dinala kita sa apartment mo habang buhat-buhat ko ang kalahati ng bigat mo. Nakakaloka kang malasing." Napahiya naman si Andrew. "Pasensya na. Hindi naman ako madalas malasing ng ganun. Pakiramdam ko, dinaya nila ako sa ikot kaya nakarami ako." Tumango naman ito at bahagyang ngumunguya ng tinapay. Nang malunok ang pagkain, inalahad na nito ang kamay. "Clarice Almeda nga pala. Baka hindi mo maalala. Office mate ko si June. Accountant din ako." "Leandro pero Andrew na lang." Sagot niya agad. "Alam ko," sabi ni Clarice. "Ilang beses mo nang sinabi kagabi. May dugtong pa yan. Engineer, single, looking." Uminit ang mukha niya. "Pasensya na. Sobrang lasing lang. Sobrang kulit ko siguro." "Huwag kang mag-alala. May mas malala pa akong narinig," sabi ni Clarice habang inilapag ang tasa. "Tulad ng sinabi mong malulungkot ka kasi lahat ng kaibigan mo kasal na at baka mamatay kang mag-isa. Alam mo bang inaya mo ako ng kasal kagabi? Lumuhod ka pa. Nang mag-no ako, ngumawa ka pa ron. Bisit ka. Nakakahiya. Parang timang." Tinakpan niyang mukha. "Tama na, please. Hindi ko alam. Naalala ko na pero lasing na lasing lang ako nun." Umismid naman ang dalaga. "Huli na. Naka-engrave na sa utak ko." Gusto niyang mamroblema roon. Kaso bigla siyang natawa sa huling sinabi ng dalaga. Napailing na lang si Andrew. Kahit masakit ang ulo, pinilit niya pa rin tumayo. "May gagawin ka ba? Huwag ka munang umalis. Ipagluluto kita ng brunch." Napangiti naman agad si Clarice. "Yan, ganyan dapat kapag humihingi ng tawad. Dapat may suhol na pagkain. Sige, hindi muna ako aalis. Pero patulog na muna sa sofa mo. Inaantok na ako. Hindi pa ako nakakatulog. Huwag kang gagawa ng masama ah." "Hindi ako ganong klase ng tao. Hindi rin kita type. Huwag kang mag-alala." Saad ni Andrew. Napanganga naman ang dalaga. "Ang kapal mo naman. Parang hindi lumuhod sa harap ko kagabi at nag-propose ng kasal." "Lasing lang ako noon," sabi niya agad dito. "Hindi ako agad basta-basta nagpapakasal. Kailangan mahal ko muna. Saka handang-handa akong pakasalan." "Ay sus! Maghanap ka na ng asawa mo. Matanda ka na." Inilabas ni Clarice ang cellphone nito. "May video pa nga ako rito. Nandito yung lumuhod ka sa akin at nag-propose ng kasal. May pag-iyak ka pa?" Nanlaki ang mga mata ni Andrew. I-delete mo yan." Ngumuso naman ito. "Ha? Ayoko nga. Ba't ko naman i-delete? Ang ganda nga eh. Memory ko to. I-post ko kaya." "At ano? Akalain ng mga tao na tayo at nagpa-propose ako sa'yo. I-delete mo na." Bulalas niya rito. Kaso, tumanggi pa rin si Clarice. Sinubukan niyang agawin ng cellphone kaya nagtalo pa sila. Sa pag-aagawan nila, tumalisik ng malakas ang cellphone ni Clarice. Nang kunin niyo ng dalaga, sobrang basag-basag ng screen. "Sorry," nauutal na sabi ni Andrew. Sinamaan siya nito ng tingin. "Ipaayos mo to. Ang kulit-kulit mo. Ikaw naman ang gumawa ng kahihiyang yun. Sinira mo pang cellphone ko."
Inilahad ni Andrew ang kamay. Sorry na nga kasi. Akin na, ipapaayos ko. Kapag hindi na ayos, ibibili na lang kita ng bago. Huwag na. Ako na. Magkakaroon pa ako ng utang na loob sa'yo. Aalis na nga ako. Kinuha ni Clarice ang mga gamit nito, pati na rin ang salamin. Sinubukan naman ni Andrew na pigilan pa ang dalaga. Batid nang may kasalanan pa siya, kaya ayaw niya muna itong pauwiin. Huwag ka munang umalis. Pag-usapan natin to. Ayokong umalis ka sa apartment ko na hindi pa nare-resolba to. Ayoko nga, giit ni Clarice. Bahala ka sa buhay mo. Hinawakan niya ang pulso ng dalaga, kaya hindi maisuot ng maayos ang salamin sa mga mata. Hinampas siya ni Clarice pero umilag naman siya at mas lalong hinawakan. Nahulog tuloy ang salamin nito. Ayan na naman, may sisirain ka na naman sa gamit ko. Andrew, ano ba? Umalis ka nga. Uuwi na ako. Tumigil ka na. Humarang siya kaya agad na napaatras si Clarice. Yun nga lang, agad itong natisod kaya bumagsak ito sa sofa. Napahawak ang dalaga sa kanya at dahil medyo hilo pa si Andrew, sumama siya sa pagbagsak. Namalaya niya na lang na nakadagan siya kay Clarice. Aray, mas lalo akong nahilo. Reklamo ni Andrew. Naiinis naman siyang tinulak ni Clarice. Kaso sa kanyang pag-atras, natapakan naman ni Andrew ang salamin nito sa mga mata. Hindi! Sigaw ni Clarice. Ang salamin ko! Napakamot na lang sa sentido si Andrew. Nang tignan siyang muli ng dalaga, sinamaan na siya ng tingin. Nagingiwi na lang tuloy ang kanyang ngiti. Sabi ko naman sa'yo, babayaran ko na. Sige, ipapaayos ko. Kahit samahan mo pa ako, palitan din natin ang salamin mo. Malumanay niyang saad. Sorry ah. Sorry. Padabog na muling umupo sa sofa ang dalaga. Abala ka na nga sa akin kagabi. Abala ka pa rin sa akin ngayon. Huminga ng malalim si Andrew. Pasensya ka na talaga. Babawi ako. Sige na. Matulog ka na muna dyan at magpahinga. Doon ka na matulog sa kwarto ko. Promise, wala akong gagawin sa'yo. Then, pagising mo, kakain tayo at ipagagawa natin ang cellphone mo. At ibibili kita ng bagong salamin. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Okay. Actually, kaya ko namang palitan ng nasira mo. Pero masyado akong kuripot para gastusan ng mga bagay na sinira mo. Nang makatalikod si Andrew at pumunta sa kusina, mahina na lang siyang tumawa. Kakakilala lang nila kahapon pero ang dami na agad nangyari. Napakagatlabi na lang siya para pigilan ang pagngiti. Habang tulog si Clarice, nagluluto naman siya ng pananghalian nila. Sinarapan niya na at baka masapak na talaga siya ng dalaga sa sobrang inis. Nilagang baboy na maraming pechay bagyo at mga mais. Nakangiting sabi ni Andrew nang inilapag niya sa mesa ang kanyang nalutong pagkain. Kain na, kamahalan. Umismid naman si Clarice. Pangiti-ngiti ka pa dyan. Kahit natulog na ako at kahit makain ko tong niluto mo, naiinis pa rin ako sa'yo. Kaya siguro wala kang asawa kasi ganyan ka. Natawa naman si Andrew habang pinagsasandok ito ng ulam sa maliit na mangkok. Ang judgmental mo naman. Sorry na nga. Alam kong naiinis ka pero kapag nagkaroon ako ng asawa, sisikapin ko araw-araw na maging mabuting asawa. Nabisi lang talaga ako sa trabaho ko. Hindi ako naniniwala, sabi pa ni Clarice habang humihigop ng sabaw. Pero in fairness, ang sarap nito ah. Napangiti naman si Andrew. Siyempre, baka mas lalo kang mainis kapag hindi masarap ang hinain ko. Pagkatapos kumain, lumabas na sila pareho at pumunta sa mall para ipaayos ang nasira nitong cellphone. Habang naghihintay, pinapalitan niya rin ang salamin nito. Ano? Okay na? Nakangiting tanong ni Andrew. Ngumuso naman si Clarice. Okay na. Inilahad niyang kamay dito. Friends? Friends mo mukha mo. Ayoko. Tinalikuran lang siya nito, kaya natawa na lang siya. Habang tinatanaw si Clarice palayo, hindi matanggal ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi lang siguro siya sanay sa maingay na babae. Pero hindi rin naman pala masama na makasama ang katulad ni Clarice kahit saglit lang. Hindi ka na raw sasakay ng barko? Tanong ng kanyang ina. Napangiti naman si Andrew. Hindi na po. Magtatayo na lang po ako ng negosyo rito. Isa pa, may nabili naman po akong lupa, kalamansian, at sa ngayon, maghahanap na po muna ako ng asawa. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ina. Mabuti naman. Sige at maghanap ka na. Makikipag-date ka ba? Huwag na kayong umuwi. Gumawa na agad kayo ng anak. Napahalakhak na lang si Andrew. Mama, hindi ganon. Ayoko pong gawin yon. Saka parang may pagkakatipunerang babaeng gusto ko pong ligawan ngayon. Baka sapakin lang ako nun.
Ako na po ang bahala sa diskarteng gagawin ko. Pagkaalis ng bahay, dumiretso agad siya sa flower shop. Hindi niya alam kung anong gusto nitong mga bulaklak, kaya mga rosas na lang ang pinaka-safe. Pagkatapos bumili ng mga bulaklak, pumunta na siya sa building kung saan nagtatrabaho si Clarice. Matyaga siya naghintay doon, alam niyang sa front door ito dadaan. Nasabi kasi sa kanya ni June na nagpapabook lang ito. Takot sa kalsada kaya ayaw matutong magmaneho. Good evening, Clarice. Bungad agad ni Andrew habang hawak ang mga bulaklak. Halos mapatalon ang dalaga sa gulat nang makita siya. Anong ginagawa mo ritong lalaki ka? Saka bakit may dala ka mga bulaklak? May iba ka pang kilala rito? Sinong malas na babae ang liligawan mo? Napakamot naman siya sa batok. Paano kung ikaw yung malas? Nalaki ang mga mata ni Clarice. Ako? Liligawan mo ako? Bakit? Sira ka ba? Ano? Inalagaan lang kita nung lasing ka, in love ka na agad? Hindi pa ako in love. Hindi pa, pero pinili kita. Kaya habang naliligaw ako, alam ko na mapupunta rin yun doon. Malumanay niyang sabi. Pinamaiwangan siya ni Clarice at tinignan siya na para bang hindi niya ginagamit ang kanyang utak. At sinong may sabing mag-work tayo? Ako. Umiling naman ito. Ayoko. Bahala ka dyan. Aalis na sana ito pero hinarangan niya na. Manliligaw ako, Clarice. Hindi ako sumakay ng barko. Dito na lang ako magnenegosyo at para makapag-focus sa panliligaw sa'yo. Napairap naman si Clarice. Kasalanan ko ba yan? Ako bang nagdesisyon yan? Hindi. Bulalas ni Andrew. Sinasabi ko lang para malaman mo na kung ano ang kaya kong gawin. Para lang manligaw sa'yo at patunayang mag-work to. Hindi sumagot si Clarice at nilampasan lang siya. Napapikit si Andrew. Alam niyang mahihirapan siya rito, pero bahala na. Dito na siya tinamaan, kaya itutuloy niya na. Wait, Clarice, ihahatid na kita. Please. Habol niya rito. Kaso, hindi na talaga siya pinansin. Kaya tumigil si Andrew at sumigaw. Clarice, parang awa mo na. Napatingin ang ilang tao sa kanila. Mabilis namang lumingon si Clarice at naiinis na tumingin sa kanya. Napanguso si Andrew para pigilan ang ngiti. Maliligaw ako, Clarice. Anong gusto mo? Luluhod ako? Sige, luluhod ako. Alipin naman ako ng pag-ibig mo. Anong sinasabi mo? Kunot noong tanong ni Clarice habang papalapit. Luluhod na sana si Andrew pero inis na inis siyang hinila ni Clarice. Tawang-tawa naman siya habang lumalayo sila. Nang tumigil at humarap ang dalaga, hindi na maalis ang kanyang ngiti. Loko-loko ka, singhal ni Clarice. Pero sa halip na mabahagang buntot, itinapat niya rito ang mga bulaklak. Flowers for you. Date na tayo. Maliligaw ako. Bahala ka sa buhay mo. Nasaan na bang sasakyan mo? Tanong nito. Inilahad niya agad ang daan dito. Nang sumunod si Clarice, napangiti naman siya. Para tuloy nagsasayaw ang kanyang puso sa sobrang saya. Ang date na yon, nasundan pa ng nasundan. Kahit nakukulitan sa kanya si Clarice, tinuloy niya pa rin. Nagagalak din naman si Andrew kapag kasama ang dalaga. Mas nakikilala niya ito, mas nagugustuhan at mas nahuhulog ang damdamin niya. Kahit napakipot pa si Clarice, walang sawa naman siyang nanunuyok. Titig na titig ka sa akin, Clarice. In love ka na ba? Nakangiting tanong ni Andrew isang gabi. Umismid naman ito. Mag-asawa ka na? Ang tanda mo na? Mali, mag-asawa na tayo. Kasama ka. Ikaw nga sabi ang aasawahin ko. Kung makapagsabi ka, akala mo naman madaling desisyon ng pagpapakasal at pag-aasawa. Kapag ba naging asawa kita, kaya mo akong i-handle. Maingay ako, madaldal pa. Mabunga nga rin minsan kapag naiinis. May mood swings ako pero lambingin lang. Okay na rin naman agad. Kaya mo ba yon? Subok ni Clarice sa kanya. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Naliligaw pa lang nga ako. Nakikita ko na yan. Pero lumayo ba ako? Hindi ba't hindi? Nasa akin naman yun kung paano kita i-handle at alam kong kaya ko. Saka hindi rin naman simple sa akin ang pagpapakasal. It takes time pero wala rin naman rito kung hindi na ako sigurado sa'yo. Bawat ginagawa ko, mukha mang hindi seryoso ngayon. Alam kong palaging sigurado. Sandali silang natahimik, na natili lang nakatitig sa kanyang dalaga. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. Pero natuwa siya na kaya siyang tingnan ng ganoon ni Clarice. Sige, sabi ng dalaga sabay buntong hininga. Kumunot ang noo ni Andrew. Sige? Sige, oo, sinasagot na kita.
Umawang ang kanyang bibig. Seryoso ka? Hindi naman yan joke, di ba? Bakit? Hindi ka naniniwala? Sige, edi wag. Saad ng dalaga. Pero hinila niya ito at niyakap. Tumawa naman si Clarice at hinigpitan ang yakap sa kanya. Swerte mo naman, ang ganda ng aasawahin mo. Natawa si Andrew at hinalikan ito sa noo. Swerte nga, ang ganda-ganda ng mahal ko. Halika, magpakasal na tayo ngayon. Kinurot naman ito ang kanyang tagiliran. Tawang-tawa na lang si Andrew. Medyo masakit mangurot si Clarice. Pero natutuwa naman siya kapag ginagawa nito yon. Kapag ganoon ang dalaga, ibig sabihin, komportableng-komportable na ito sa kanya. Simula ng araw na yon, ine-enjoy na nga nila ang relasyon na mayroon sila. May mga pagkakataong nag-aaway sila at tumataas ang boses ni Clarice, kaya kapag nag-aaway sila, si Andrew ang mas kalmado. Kapag mas hinihinaan niya pa ang boses, unti-unting kumakalma ang dalaga. Sa ganoong paraan, mas nagiging okay ang pag-uusap nila. Sorry, nasigawan kita kanina, saad ni Clarice. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan ang kamay ni Clarice. Ayos lang. Kaya nga kita. Kaya kitang pakalmahin. Mabuti na lang ako ang boyfriend mo. Bagay talaga tayo. Huwag ka na maghanap ng iba. Mas stress ka lang. Ako lang ang may kaya sa'yo. Humalakhak naman ang kanyang girlfriend. Yabang naman. Siyempre, gagalingan ko at masyado kang katipunera. Baka masapak mo pa ako kapag wala sa oras kapag nainis ka. Nagtawanan na lang silang dalawa. Pakiramdam ni Andrew, pareho na sila na nagiging topak ni Clarice. Hindi niya masabi kung ano ang pagkakaiba ng mayroon sila ni Isabel noon sa mayroon sila ngayon ni Clarice. Magkaiba naman kasi sila ng mga sitwasyon noon. Pero ang tanging alam lang ni Andrew, mas masaya siya ngayon kay Clarice, mas maingay ang mundo, at mas nagkaroon ng growth ang pagkatao niya nang dahil dito. Hindi nagtagal, ikinasal na rin naman sila ni Clarice. Church wedding yon at imbitado ang mga taong malalapit sa kanila. Masayang-masaya rin ang mga magulang nila ngayong nag-asawa na sila pareho. Wala rin namang problema ang mga ito sa kanila. Daddy, ang OA mo po, hindi ko manliligaw yon, sabi ni Angela, ang panganay nilang anak ni Clarice. Umiling naman ang batang si Andres. Daddy, huwag ka po maniwala kay ate. Marami po siya manliligaw. Andres, ano ba? Kasalanan ko ba na maraming humahanga sa akin? Dahilan ni Angela, sabay tingin ulit sa kanya. Daddy, I promise, wala ko ini-entertain na manliligaw. Nagsalita naman si Andrew habang abala sa pagmamaneho. Oo na, mabuti naman at wala kang ini-entertain sa mga yon. Sinasabi namin ng mami mo na pwede ka lang magkaroon ng boyfriend kapag 18 ka na. And dapat sa bahay ka liligawan at hindi sa kung saan-saan. Maya-maya'y nakauwi na rin naman sila. Nang makita si Clarice sa kusina, agad niya itong hinalikan sa mga labi. Napangiti naman ang asawa niya. Kamusta ang mga bata? Yun at nagsusumbong si Andres na may manliligaw daw yung panganay natin. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman daw ini-entertain ni Angela. Balita ni Andrew rito. Natawa naman si Clarice. Feel ko hindi naman natin maiiwasan na may manliligaw sa anak natin. Nagdadalaga na siya at paganda pa. Tumango siya at niyakap na lang si Clarice mula sa likod. Pinagmasdan nila ang mga batang kumakain ng merienda ng mga ito. Nangarap si Andrew ng isang masayang pamilya. Unang beses kasama si Isabel, ang unang babaeng minahal niya. Pero hindi binigay ng Diyos sa kanya. Nasaktan si Andrew pero ang sakit na yon may kapalit naman pala na mas maganda. At yon ang pamilyang nasa harap niya ngayon at tanging mahalagang kayamanan niya sa mundo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi sapat ang pag-ibig lamang para mapanatiling magkasama ang dalawang tao. Kung wala ang katapatan, respeto at iisang pangako, madali na lang din masisira ang lahat. Itinuturo nito na kapag nasira ang tiwala, nag-iiwan ito ng sugat na hindi kayang pagalingin ng kahit anong pagpapanggap. At minsan, ang pinakamapagmahal na desisyon ay ang bumitiw sa pag-ibig na hindi na para sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.